Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, isang manipis na ulap-usok ang nakalutang sa ibabaw ng payapang tubig ng Manila South Harbor. Ang hanging amihan ay nagdadala ng amoy alat na humahalo sa singaw ng diesel mula sa mga barkong pangisda na kararating pa lamang. Ang paligid, gaya ng dati, ay maingay sa sigawan ng mga kargador, sa kalansing ng mga bakal na nagkikiskisan, at sa nagmamadaling mga yapak. Ngunit sa isang sulok ng kanlurang pantalan, may isang bagay na kakaiba. Isang madilim na asul na container van ang tahimik na nakatayo, tila may itinatagong malaking lihim sa loob nito. Si Mang Nestor Reyes, isang security guard na 20 taon nang nagtatrabaho sa lugar na iyon, ay kumuha ng karagdagang shift ngayong umaga. Lagpas na siya sa 50, nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga hakbang. Nakatira siya sa tondo kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Lara, na may malubhang sakit sa bato. Hindi madali ang trabaho sa pantalan, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang mapag-aral niya ang kanyang anak at matustusan ang mga gamot nito buwan-buwan. Habang naglalakad siya at sinusuri ang hanay ng mga container, napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa ilalim ng isa sa mga container, may madilim na pulang likido na dahan-dahang umaagos. Sa una, inakala niyang langis lamang ito, ngunit nang dalhin ng hangin ang isang matapang at nakakaduwal na amoy, bigla siyang kinabahan. Yumuko siya, lumapit, at tinitigan ang likido na lalong nagiging malapot. Ang bawat patak nito ay nag-iiwan ng maitim na mansa sa sementadong sahig. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang panyo. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Tinawag niya ang 2 kargador na dumaraan at sinabihang lumayo. Pagkatapos ay pinindot niya ang radyo sa kanyang balikat at nag-ulat sa pangunahing post. Bahagya siyang nanginginig. Post 2, nag-ulat. May kahina-hinalang likido sa hilera ng container 13. Pakisend ng inspection team. Mabilis na sumagot ang boses mula sa radyo. Report received. Manatili sa lokasyon. Papunta na si Colonel De Villa. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Mang Nestor. Si Police Colonel Ricardo De Villa ay kilala bilang isang opisyal na istrikto, kalmado, at laging nalulutas ang mahihirap na kaso. Ginagalang siya ng mga tao sa pantalan na parang isang alamat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa tuwing naririnig niya ang pangalan nito, bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang sirena ng sasakyan ng pulis mula sa tarangkahan. Hinipan ng hangin ng pantalan ang watawat ng Pilipinas sa tore ng bantay. Mula sa malayo, isang lalaki nakaitim na coat ang matatag na naglakad sa pagitan ng mga naglalakihang bakal. Malamig ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata, at bawat hakbang niya ay nagpapahiwatig ng otoridad na nagiging dahilan upang tumabi ang mga tao sa kanyang dinaraanan. Siya si Colonel Ricardo De Villa. Huminto siya sa harap ni Mang Nestor at tinitigan ang pulang likido sa ilalim ng container. Gaano nakatagal yan? Maikling tanong ni De Villa. Dahan-dahang sumagot si Mang Nestor. Baka mula pa po kagabi, sir. Sumenya si De Villa sa kanyang mga tauhan na buksan ang container. Pinutol ang malaking kandado, kumalansing ng malakas ang kadena, at ang tunog ng nagkikiskisang bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Nang bahagyang bumukas ang pinto, isang mainit at mabahong hangin ang humalos palabas. Ilang opisyal ang napaatras habang tinatakpan ang kanilang mga ilong. Si De Villa ay hindi natinag. Binuksan niya ang isang malakas na flashlight at itinutok ito sa loob. Sa puting liwanag, nakita ang mga nakatambak na katawan ng tao. Ang kanilang balat ay maputla at may bahid ng lunti ang kulay. Ang ilan ay nagsisimula ng maagnas. May mga nakasuot pa ng uniporme ng trabahador sa pantalan. Ang iba naman ay nakapanlamig na pantalon lamang. Walang pagkakakilanlan, walang dokumento. Napaatras si Mang Nestor, nanginginig ang buong katawan. Tinitigan niya ang tanawin na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay na may kulubot na ay mahigpit na humawak sa metal na bakod. Matagal na tinitigan ni De Villa ang laman ng container. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita sa kanyang mga tauhan. Itala ang posisyon ng bawat katawan. Huwag hawakan ang anuman hanggat hindi dumarating ang forensic team. Kalmado ngunit malamig ang kanyang boses.
Pagkatapos nito, tinitigan niya si Mang Nestor na nakatayo pa ring tulala. Kayo po ang unang nakakita, tama? Marahang tumango si Mang Nestor. Bahagyang tumango si De Villa. CJ, sumama ka mamaya sa post para sa kumpletong report. Lalong lumakas ang ihip ng hangin sa pantalan. Ang amoy alat na humalo sa amoy ng pagkabulok ay nanatili sa hangin. Tinitigan ni Mang Nestor ang dagat na marahang umaalon. Payapa ang tubig, ngunit pakiramdam niya ay may itinatago rin itong malagim na sikreto. Sa hindi malamang dahilan, isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanya. Nagsimulang magkumpol-kumpol ang ilang kargador sa malayo, nagbubulungan habang nakatingin sa direksyon ng container. Narinig nila ang balita na may dose-dosenang bangkay sa loob. May nagsasabing biktima ng lumubog na barko, mayroon namang nagsasabing mga iligal na manggagawa. Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Isang bagay ang malinaw, ang amoy ng kamatayan ay nakabitin sa hangin ng pantalan noong umagang iyon. Lumayo sandali si Mang Nestor upang humanap ng sariwang hangin. Tinitigan niya ang malawak na dagat. Ang araw ay unti-unti nang umaangat sa likod ng manipis na ulap. Sa malayo, isang malaking barko ang papalabas ng pantalan, mayabang na hinahati ang mga alon. Sanay na siyang makakita ng mga taong dumarating at umaalis sa pantalan. Ngunit iba ang araw na ito. Mayroong isang bagay sa likod ng mga bakal na iyon na hindi nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Pagsapit ng hapon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa madugong container. Isinulat ng mga lokal na pahayagan ang tungkol sa pagkatuklas ng 77 na bangkay na walang pagkakakilanlan sa Manila South Harbor. Tinawag ito ng pulisya na isang kaso ng human smuggling. Subalit, sa mga manggagawa sa pantalan, ibang bulong-bulungan ang nagsimulang umusbong. May nagsasabing ilang container na ang matagal nang nakaparada ng walang talaan. Mayroon ding naniniwala na ang ilan sa mga laman ng container ay hindi mga ordinaryong tao. Sa kanyang malamig na opisina, tinitigan ni Colonel De Villa ang computer screen na nagpapakita ng data ng mga kargamento. Matalas ang kanyang mga mata, ngunit blanko ang kanyang tingin. Sa kanang bahagi ng kanyang mesa ay may isang makapal na folder na may markang T confidential. Dahan-dahan niya itong binuksan, binabasa ang mga linyang siya lamang ang nakakaintindi. Proyekto Perlas. Gumalaw ang kanyang mga labi ng walang tunog, tila inuulit ang pangalang iyon na may mabigat na pasanin. Sa labas ng bintana, naging kulay kahel ang kalangitan ng Maynila. Ang mga ibong dagat ay umiikot sa ibabaw ng dagat. Dahan-dahang isinara ni De Villa ang folder at pinatay ang kanyang computer. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Pagsapit ng gabi, sa tondo, umuwi si Mang Nestor na may mabigat na mga hakbang. Sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakaupo si Lara sa isang silya habang nakatingin sa dagat. Ayat ang katawan ng dalaga, maputla ang kanyang balat. Ngumiti siya nang dumating ang kanyang ama. Tay, ang gulo daw po sa pantalan kanina, no, mahina niyang sabi. Tumango si Mang Nestor. Anak, pero huwag mo nang pakinggan ang mga balita. Tinitigan siya ni Lara ng kanyang malumanay na mga mata. Alam niyang may itinatago ang kanyang ama. Ayaw niya lang dagdagan ang kanyang pasanin. Noong gabing iyon, matagal na nakaupo si Mang Nestor sa kanilang maliit na balkonahe, nakatingin sa madilim na dagat. Marahang humahampas ang mga alon sa mga poste ng kanilang bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Sa kanyang isip, pabulong siyang nagsalita, sana bukas, wala nang masamang balita na dala ang dagat. Kinaumagahan, mas bumigat pa ang pakiramdam sa Manila South Harbor. Nakabalot pa rin sa hamog ang dagat, ngunit hindi lang lamig ang nakabitin sa hangin, kundi pati na rin ang takot at pag-uusisa. Bawat taong dumadaan sa pantalan ay iisa ang pinag-uusapan. Ang 77 na bangkay sa loob ng madilim na asul na container, ang amoy ng pagkabulok na hindi pa nawawala, at ang malamig na tingin ni Colonel De Villa na tila hindi natitinag ng anuman. Sa pangunahing opisina ng AC Maritime Group, nakatayo si De Villa sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga larawan at pansamantalang data ng mga biktima. Ang silid ay puno ng tunog ng mga yapak at maikling usapan ng mga investigador. Ilang opisyal mula sa Camp Crame ang dumating para tumulong. Sa gitnang mesa, si Police Lieutenant Marco Santos ay nagsusulat ng ulat na may tensyon sa mukha.
Bata pa siya, matalino, at madalas nakanang kamay ni De Villa sa maraming malalaking operasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan, tila may gumugulo sa kanyang isipan. Sinimula ni De Villa ang usapan sa malalim at kalmadong boses. Lahat ng biktima ay tinatayang namatay 3 hanggang 4 na araw bago natagpuan. Walang pagkakakilanlan, walang shipping documents, walang record sa sistema ng pantalan. Huminto siya sandali, tinitigan ang projector screen na nagpapakita ng datos mula sa forensic. Ang mga laman loob ng ilang biktima ay nawawala, atay, bato at puso. Ang mga hiwa ay napakalinis, tila ginawa ng isang bihasang mediko. Natahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Isang opisyal ang napalunok. Tinitigan sila ni De Villa isa-isa. Hindi natin maaaring hayaang malaman ito ng media, sabi niya ng walang emosyon. Ang trabaho natin ay hindi magdagdag ng panik, kundi panatilihin ang kalmadong publiko. Lahat ng ulat tungkol sa nawawalang organo ay dapat iselyo hanggang sa magbigay ako ng utos. Dahan-dahang tumango ang mga opisyal, ngunit sa kanilang mga mukha ay mababakas ang takot. Matapos ang pulong, naglakad si De Villa patungo sa kanyang opisina. Sa likod ng makapal na kahoy na pinto, umupo siyang mag-isa. Nagsindi siya ng sigarilyo, ang usok ay sumasayaw sa hangin. Mula sa bintana, nakikita niya ang dagat na sumasalamin sa liwanag ng araw. Pumikit siya sandali, pagkatapos ay binuksan ang pulang folder na may markang T Confidential sa kanyang mesa. Sa loob nito ay may dokumentong may titulong Proyekto Perlas. Sa ilalim nito, nakalista ang ilang pangalan ng barko at mga code ng container na dumating sa Maynila sa nakalipas na 3 buwan. Gumalaw ang kanyang mga labi, halos parang isang dasal na tanging dagat lamang ang nakakarinig. Sa labas ng silid, nakatayo si Ana Cruz na may dalang mga dokumento. Isang linggo pa lamang siyang intern sa opisina ng Maritime Group. Simple lang ang kanyang tungkulin, tumulong sa administratibong gawain. Ngunit, mula kahapon, lumaki ang kanyang pag-usisa. Hindi niya maalis sa isip ang maputlang mukha ng mga biktima sa container. Nang bahagyang bumukas ang pinto ng opisina ni De Villa, nasilayan ni Ana ang anyo ng koronel na nakaupo at nakatalikod sa bintana. Ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng anino. Mayroong isang bagay doon na nagpanginig sa kanya, isang halo ng kapanatagan at nakakatakot. Kakatok na sana si Ana nang may marinig siyang boses mula sa loob. Si De Villa ay may kausap sa telepono. Mababa ngunit malinaw ang kanyang boses. Siguraduhin na ang susunod na kargamento ay hindi mahuhuli. Ayokong maulit ang nangyari kahapon. Natahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay idinagdag ni De Villa na may mas matigas na tono. Lahat ng ruta ay dapat malinis, kasama na ang data sa pantalan. Pagkatapos nito, ibinaba ang telepono. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga sa likod ng pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong kargamento ang tinutukoy, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na hindi ito ordinaryong bagay. Pagsapit ng tanghali, bumalik ang sigla sa pantalan. Dumating ang mga mamamahayag upang maghanap ng balita, ngunit ang lugar ng container ay napapalibutan na ng dilaw na police line. Lumabas si De Villa sa harap ng mga kamera, nagsasalita sa matigas na tono at may sinusukat na mga salita. Inuusig namin ng husto ang kasong ito. Hinihiling namin sa publiko na huwag mag-isip-isip. Perpekto ang kanyang mga salita para sa telebisyon, ngunit sa likod ng kanyang bahagyang ngiti ay mayroong isang bagay na hindi nagbibigay ng kapayapaan kay Ana. Pinanood niya ito mula sa malayo habang nagsusulat sa kanyang maliit na kwaderno. Nanginginig ang kanyang puso. Paano nagiging ganito kakalma ang isang tao matapos makakita ng 77 na bangkay? Samantala, tinawag si Mang Nestor sa istasyon ng pulis para magbigay ng karagdagang testimonya. Sa isang maliit at malamig na silid, nakaupo siya sa harap ng mesa habang tinitigan ang mga larawan ng container na kinuha kahapon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat larawan ay nagbabalik sa amoy ng pagkabulok na nananatili sa kanyang isipan. Sa kabilang panig ng mesa, si Lieutenant Marco ay nagtatanong sa malumanay na tono, "Alam niyo po ba kung sino ang huling nakaduty sa lugar na iyon bago kayo dumating?" Dahan-dahang umiling si Mang Nestor. "Hindi ko alam, iho. Pero noong gabi bago yon, narinig ko ang tunog ng isang malaking truck."
Nang tingnan ko ang pantalan, tahimik na ang lahat. Isinulat ni Marco ang testimonya na may kunot sa noo. Matapos lumabas si Mang Nestor sa silid, matagal na tinitigan ni Marco ang kanyang mga tala. Naalala niya ang gabi bago natagpuan ang container. Nakatanggap siya ng isang maikling text message mula sa isang hindi kilalang numero. Iisa lang ang nilalaman nito, mag-ingat, hindi laging tahimik ang dagat. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Ngunit mula noon, sa tuwing tinititigan niya ang mga mata ni De Villa, pakiramdam niya ay may itinatagong malaking bagay ang lalaki. Pagsapit ng hapon, naging kulay gintong kahel ang kalangitan sa ibabaw ng Maynila. Sa kanlurang pantalan, mababa ang lipad ng mga ibong dagat sa ibabaw ng kumikinang na tubig. Mag-isang nakatayo si De Villa malapit sa gilid ng pantalan, nakatingin sa dagat na may mga kamay sa bulsa. Kalmado ang kanyang mga hakbang, ngunit puno ng anino ang kanyang isipan. Alam niyang hindi magiging madali ang investigasyong ito, hindi dahil sa mahirap hanapin ang salarin, kundi dahil sa napakaraming bagay na hindi dapat malantad. Pumikit siya at huminga ng malalim. Sa ilalim ng kanyang mga paa, marahang umaalon ang tubig, tila bumubulong ng mga lihim. Noong gabing iyon, nakaupo si Ana sa kanyang maliit na mesa sa opisina ng administrasyon. Umuwi na ang lahat ng empleyado. Binuksan niya ang ilaw ng mesa at binuksan ang folder ng digital na ulat. Sa listahan ng manifesto, natagpuan niya ang isang kakaibang code, GRI 4,327. Ang numero ay nakatala bilang isang walang lamang container, ngunit ang petsa ng pagpapadala ay kapareho ng container na puno ng bangkay. Matagal niyang tinitigan ang screen. Sa ibabang sulok ng file ay may maliit na sulat kamay, ay 17. Pang-emergency na kargamento para lamang sa unit. Kinagat ni Ana ang kanyang labi. Anong unit ang tinutukoy? Sinubukan niyang buksan ang karagdagang file, ngunit nakalock ito ng password. Tumingin siya sa paligid upang tiyaking walang tao, pagkatapos ay sinubukang kopyahin ang data sa kanyang maliit na flash drive. Biglang nagbukas ang pinto na nagpagulat sa kanya. Nakatayo si Colonel De Villa sa pintuan. Ang ilaw ay nagpapakita sa kanyang mukha na kalahating maliwanag, kalahating madilim. Mabilis na tumayo si Ana, itinago ang flash drive sa kanyang bulsa. Paumanhin po, sir, sinusuri ko lang po ang data ng manifesto, sabi niya nang nautal. Matagal siyang tinitigan ni De Villa, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Mabuti ang pagiging mausisa, Ana, pero may panahon para huminto. Mahina ang pagkakasabi ng mga salitang iyon, ngunit sapat na para manigas ang katawan ni Ana. Yumuko siya at sumagot, opo, sir. Tumalikod si De Villa at lumabas nang hindi na lumingon. Nang sumara ang pinto, napansin ni Ana na pinipigil niya ang kanyang hininga. Alam niyang simula noong gabing iyon, tinatahak niya ang isang mapanganib na landas. Sa labas, marahang umuungol ang dagat. Ang mga alon ay tumatama sa mga pader ng pantalan, nagdadala ng amoy alat at mga lihim. Sa malayo, ang mga ilaw ng mga bangkang pangisda ay kumikislap na parang mga bituin sa ibabaw ng tubig. Ngunit para kay Ana, hindi na maganda ang dagat noong gabing iyon. Alam na niya ngayon na sa likod ng payapang mga alon, may isang madilim na bagay na naghihintay ng tamang oras upang lumitaw. Ang umaga sa Manila South Harbor ay nagsimula sa karaniwang ingay at gulo. Ang tunog ng mga pito ng barko ay humahalo sa sigawan ng mga kargador at sa kalansing ng bakal. Ngunit para kay Ana Cruz, ang umagang iyon ay hindi na katulad ng dati. Bawat hakbang niya patungo sa opisina ay mabigat, tila may pumipigil sa kanyang dibdib. Mula pa noong nangyari kagabi, ang imahe ng malamig na mukha ni Colonel De Villa ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang mga salita, mahinahon ngunit matalim, ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tainga. Mabuti ang pagiging mausisa, Ana, pero may panahon para huminto. Ngunit, lalong hindi mapigilan ni Ana ang sarili. Ipinanganak siyang may pag-uusisang mahirap kontrolin. Mula pagkabata, laging sinasabi ng kanyang ama na hindi dapat itago ang katotohanan. Ngunit nawala ang kanyang ama sa dagat 7 taon na ang nakalilipas habang nagtatrabaho bilang marino sa isang cargo ship. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang kanyang katawan. Mula noon, ipinangako ni Ana sa sarili na hindi siya mananahimik sa harap ng kawalang katarungan. At sa hindi malamang dahilan,
ang kaso ng madugong container ay tila isang pinto patungo sa isang nakaraang hindi pa tapos. Sa opisina ng administrasyon, nakaupo si Ana sa harap ng computer. Tinitigan niya ang listahan ng mga kargamento na pareho pa rin ng kagabi. Code Geary 4,327. Sinubukan niyang hanapin ang numerong iyon sa sistema ng pantalan, ngunit hindi ito lumabas kahit saan. Pagkatapos ay sinuri niya ang activity log at may natagpuang kakaiba. Ang file ay na-access ng 3 beses ng isang account na may username na Ricardo de Villa. Ngunit, bawat pag-access ay nagtatapos sa isang tala, isinara ng walang pag-save. Kinagat ni Ana ang kanyang labi. Alam niyang hindi niya dapat binubuksan ang mga ganitong bagay, ngunit tumatanggi ang kanyang instinct na huminto. Habang abala sa pagsusuri ng data, narinig niya ang mga yapak na papalapit. Mabilis niyang isinara ang screen. Ang dumating ay si Lieutenant Marco. Mukha siyang pagod, marahil dahil sa magdamag na pag-assist sa forensic team. Bahagya siyang umiti. Masipag ka pa rin, Ana? Pilit na umiti si Ana. Kaunti lang po, sir. Pinag-aaralan ko lang po kung paano basahin ang mga cargo manifest. Dahan-dahang tumango si Marco. Mag-ingat ka, ha? Huwag masyadong pumasok sa mga data na hindi mo dapat pakialaman. Minsan dito, ang mga file ay hindi lang numero, panganib din. Pabulong ang kanyang pagkakasabi, ngunit malalim at seryoso ang kanyang tingin. Dahan-dahang tumango si Ana, bagamat lalo siyang nabahala. Pagsapit ng hapon, sa labas ng opisina, nagkukumpulan pa rin ang mga mamahayag, naghihintay ng bagong pahayag mula sa pulisya. Dala ng hangin ng dagat ang amoy ng diesel at asin. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Mang Nestor, nakatingin sa karagatan. Mula pa kahapon, hirap siyang matulog. Sa tuwing pumipikit siya, nakikita niya muli ang mga nakatambak na katawan sa loob ng container. At sa pagitan ng mga estrangherong mukha, sa hindi malamang dahilan, tila may nakikilala siyang isang tao. Malabo ang imahe, ngunit sapat na para siya'y mabagabag. Umuwi siya ng mas maaga, umaasang mapapakalma ang sarili sa bahay kasama si Lara. Sa tondo, nakaupo si Lara sa kanilang balkonahe, nakatingin sa dagat. Mahina ang kanyang katawan, ngunit nananatiling malambing ang kanyang mga mata. Nang dumating ang kanyang ama, ngumiti siya. Tay, ang ganda ng langit ngayon. Tingnan nyo, parang kulay tsaa. Umupo si Mang Nestor sa tabi niya, tinitigan ang langit na nagiging kulay kahel. Sinubukan niyang ngumiti. Nga, anak. Ang ganda. Ang dagat lang ang hindi nagbabago, no? Tumango si Lara. Laging matyaga ang dagat, tay. Pero minsan, nagagalit din iyan kapag masyado ng maraming kasalanan sa loob niya. Natahimik si Mang Nestor. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang puso na parang isang pinong patalim. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa araw na iyon, pakiramdam niya ay tunay ngang may itinatagong galit ang dagat. Noong gabing iyon, nakaupo si Ana sa kanyang simpleng inuupahang kwarto malapit sa pantalan. Tinitigan niya ang maliit na flash drive na itinago niya sa loob ng kanyang pitaka. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang ang bagay na iyon ay maaaring maging susi sa lahat ng misteryo. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinubukang buksan ang nakalock na file. Matapos ang ilang pagkabigo, biglang lumitaw ang isang maliit na mensahe sa screen, access denied. Security code active. Mabilis niyang isinara ang laptop. Kumakabog ang kanyang puso. Biglang kumurap ang ilaw sa kanyang kwarto at pagkatapos ay namatay. Mula sa labas ng bintana, narinig niya ang mga yapak sa makipot na eskinita. Nigil niya ang kanyang hininga. Dala ng hangin ng dagat ang tunog ng mga kadena ng barko na nagkikiskisan sa malayo. Kinaumagahan, abala muli ang opisina sa pantalan. Nagdao si Colonel de Villa ng isang saradong pulong kasama ang ilang matataas na opisyal. Walang intern na pinayagang pumasok, kasama na si Ana. Ngunit, mula sa salamin ng silid, nakikita niya silang seryosong nag-uusap. Sa projector screen, nakikita ang isang mapa ng ruta ng mga barko mula Maynila patungo sa hilagang katubigan ng Luzon. May isang pulang tuldok na kumikislap sa gitna ng dagat na may markang F02. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito, ngunit ang mga letra ay kapareho ng nakasulat sa sulok ng file kahapon. Proyekto Perlas.
Matapos ang pulong, lumabas si De Villa na may kalmadong mukha. Tinitigan niya si Ana sandali at bahagyang umiti. Ang tingin na iyon ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Pakiramdam niya ibinabalaan siya ng walang salita. Nang umalis si De Villa, pumasok si Ana sa silid-pulungan na ngayon ay walang tao. Sa ibabaw ng mesa, mayroon pa ring mga marker, ilang papel na may sulat at tira-tirang kape. Sa isang papel ay nakasulat ang mga numero at coordinate. Mabilis niya itong kinopya sa kanyang maliit na kwaderno. Ang mga coordinate ay tumuturo sa hilaga, sa malawak na karagatan. Bago maggabi, nakipagkita si Ana kay Mang Nestor na nakaupo sa isang maliit na karinderya malapit sa pantalan. Matagal na niya itong kilala dahil madalas tumulong si Mang Nestor sa mga intern. Mang Nestor, pwede po ba akong magtanong? Mahina niyang sabi. Tinitigan siya ni Mang Nestor ng may palakaibigang ngiti. Siyempre, anak. Tungkol saan? Tinitigan ni Ana ang dagat sa kanilang harapan. Tungkol po doon sa container. May naramdaman po ba kayong kakaiba? Huminga ng malalim si Mang Nestor. Lahat ay kakaiba, anak. Pero minsan, ang mga kakaibang bagay ay hindi dapat masyadong pakialaman, mahina niyang sabi. Tinitigan siya ni Ana ng malalim. Kung lahat po tayo mananahimik, hindi lalabas ang katotohanan. Tinitigan ni Mang Nestor ang mga mata ng dalaga, nakikita ang isang tapang na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Yumuko siya sandali at marahang nagsalita, ganyan din magsalita ang tatay mo noon. Natigilan si Ana. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa tatay ko? Mapait na umiti si Mang Nestor. Magkasama kami dati sa isang cargo ship. Noong nawala ang barkong iyon 7 taon na ang nakalilipas, nasa pantalan din ako. Siya lang ang hindi bumalik. Maraming pangalan ang itinatago ng dagat, anak, kasama na ang pangalan ng tatay mo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Ana ng matagal. Dala ng hangin ng dagat ang amoy alat na biglang naging masakit. Tama nga, isip niya. Hindi ito nagkataon lang. Ang kanyang ama, ang madugong container, at ang misteryosong proyekto ay tiyak na magkakaugnay. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kwaderno. Sa kanyang puso, isang determinasyon ang tumubo na hindi niya panaramdaman kailanman. Ano man ang panganib, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Noong gabing iyon, payapa ang dagat sa Maynila. Ang mga ilaw ng mga bangkang pangisda ay kumikislap sa malayo na parang mga bituin sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa likod ng ganda nito, may isang bagay na tahimik na gumagalaw. Sa kanyang opisina, tinitigan ni De Villa ang mapa ng ruta ng mga barko habang nagsisindi ng sigarilyo. Ang usok ay umikot sa hangin. Sa ilalim nito ay nakasulat ang isang maikling pangungusap sa kanyang kwaderno, paghahanda para sa susunod na kargamento. Siguraduhing malinis ang lahat. Tinitigan niya ang bintana na nakaharap sa dagat. Marahang gumugulong ang mga alon, ngunit sa kanyang isipan ay iisa lang ang bagay. Hindi tumatanggi ang dagat sa mga lihim, basta't alam mo kung paano ito patahimikin. Mabilis na lumipas ang mga araw sa pantalan. Tila walang pakialam ang dagat sa Manila South Harbor sa mga nangyayari sa lupa. Patuloy pa ring gumugulong ang mga alon, patuloy na dumarating at umaalis ang mga barko, nagdadala ng mga kalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit para kay Mang Nestor Reyes, ang mga araw na iyon ay mahaba at mabigat. Mula nang matagpuan ang 77 na bangkay sa madilim na asul na container, hindi na kailanman naging payapa ang kanyang isipan. Sa tuwing pumipikit siya, nakikita niya muli ang mga walang buhay na katawan na nakatambak sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Sa kanilang maliit na bahay sa Tondo, nakaupo si Lara sa isang silyang kawayan habang pinagmamasdan ang dagat. Maputla ang kanyang mukha, ngunit nananatiling malambing ang kanyang ngiti. Kararating lang niya mula sa DSU Lazarus Medical Center matapos sumailalim sa pagsusuri. Sabi ng doktor, bahagyang bumubuti na ang kanyang kondisyon. Sinubukan ni Mang Nestor ng umiti, ngunit sa kanyang puso ay may bigat na mahirap ipaliwanag. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak, mas lumalaki ang bigat ng kanyang konsensya. Noong hapong iyon, mahinang nagtanong si Lara, Tay, kailan po ulit ako pwedeng pumasok sa eskwela? Miss ko na po ang mga kaibigan ko. Natahimik si Mang Nestor. Alam niyang hindi pa kaya ng kondisyon ni Lara. Kailangan ng bata ng kidney transplant,
at napakalaki ng gastos sa operasyon para sa kanyang sahod bilang isang security guard. Sa ngayon, umaasa lamang siya sa listahan ng mga donor sa ospital. Ngunit mahigit isang taon na ang listahang iyon at wala pa ring balita mula sa doktor. Tinitigan ni Mang Nestor ang dagat sa harap ng kanilang bahay. Ang maliliit na alon ay humahampas sa mga poste ng kahoy, lumilikha ng tunog na lalong nagpapabigat sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Mang Nestor ng balita mula sa ospital. Sinabi ng doktor na may natagpo ang katugmang donor para kay Lara. Halos hindi siya makapaniwala. Totoo po ba, Dok? Tumango ang doktor na may ngiti. I-schedule natin ang operasyon sa susunod na linggo. Nanginginig ang puso ni Mang Nestor, halo-halong saya at kaba. Sino po ang nag-donate? Lumabas na lang ang tanong na iyon, ngunit maikli lang ang sagot ng doktor. May listahan ng mga anonymous donor ang ospital. Ang mahalaga, tugma at malusog ang bato. Dahan-dahang tumango si Mang Nestor, sinusubukang tanggapin ng walang pagdududa. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na hindi tama. Noong gabing iyon, bumalik siya sa trabaho sa pantalan. Madilim at tahimik ang pantalan. Dala ng hangin ang mamasa-masang amoy ng dagat. Habang sinusuri ang mga papeles ng kargamento, napansin niya ang isang folder na nakasingit sa mga lumang dokumento. Maalikabok ito at may nakasulat na code, J02 Proyekto Perlas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may listahan ng mga kargamento na may petsang 4 na araw bago natagpuan ang madugong container. Sa hanay ng destinasyon ay nakasulat, SQ. Lazarus Medical Center. Nanigas si Mang Nestor. Binasa niya muli ng mabuti. Ang numero ng container sa listahan ay kapareho ng container na kanyang natagpuan. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Nestor. Sumisikip ang kanyang dibdib. Mabilis niyang isinara ang folder at tumingin sa paligid. Walang tao, tanging tunog lamang ng mga alon at ng mga kadena ng barko na umuugoy sa hangin. Isinuksok niya ang isang kopya ng dokumento sa kanyang bulsa. Mula noong gabing iyon, sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Lara, patuloy siyang nagtatanong sa sarili, posible kayang ang mga organo mula sa mga taong nasa container ay ginagamit para sa mga donor sa ospital kung saan ginagamot ang anak ko. Kinaumagahan, dumating si Ana sa pantalan na may pagod na mukha. Hinanap niya si Mang Nestor sa security post. Nang makita siya, agad siyang binati ng dalaga na may pag-aalala. Mang Nestor, may natuklasan po ako. Kagabi, binuksan ko ulit ang data ng manifesto. Lahat ng code ng kargamento ay kapareho ng listahang isinulat ng isang tao mula sa isang lihim na unit. Matagal siyang tinitigan ni Mang Nestor. Malungkot ngunit matalas ang kanyang mga mata. May pangalan ang unit na iyon, anak. Nagulat si Ana. Alam niyo po. Dahan-dahang tumango si Mang Nestor. Ang pangalan niya ay Proyekto Perlas. Natagpuan ko ang mga dokumento kagabi. Umupo si Ana sa kahoy na upuan ng security post. Hinipa ng hangin ang kanyang buhok, nanginginig ang kanyang boses. Akala ko po pangalan lang ng file yon, Mang. Tinitigan ni Mang Nestor ang dagat sa malayo. Dati, may isang barkong pantulong na madalas dumarating sa pantalan na ito. Sabi nila, barko ng ospital. Pero sa tuwing dumaong, maraming truck ang lumalabas sa gabi na may dalang mga container na walang talaan. Sabi ng mga tao, laman nito ay mga gamot at kagamitang medikal. Pero walang sinuman ang direktang nakakita. Ngayon, nagsisimula ko ng maintindihan, marahil hindi iyon tulong, kundi isang bagay na mas madilim pa. Matagal na natahimik si Ana, ang mga salita ni Mang Nestor ay umalinggaw-ngao sa kanyang tainga. Nakaramdam siya ng takot at galit. Kung totoo ngang malaking proyekto ito, hindi lang ito human smuggling, kundi organ trafficking, at posibleng ginagawa ng mga taong nakauniporme. Pumikit siya sandali upang pigilan ang emosyon. Tinitigan siya ni Mang Nestor ng may awa. Mag-ingat ka, anak. May mga bagay na hindi natin kayang labanan ng mag-isa. Ngunit tinitigan siya ni Ana pabalik na may matibay na determinasyon. Kung hindi tayo ang magbubukas nito, sino pa po? Noong gabing iyon, hindi makatulog si Mang Nestor. Nakaupo siya sa balkonahe, tinitigan si Lara na mahimbing nang natutulog. Pumasok ang hangin ng dagat sa bintana, dala ang tunog ng mga alon.
Kinuha niya ang folder na itinago niya sa ilalim ng mesa kaninang hapon. Binuksan niya muli ang bawat pahina. Sa isang pahina, nakasulat ang listahan ng mga pasyente na nakatanggap ng transplant sa Lazarus Medical Center. Ang numero ng pagkakakilanlan ng donor ay hindi nakalagay, tanging mga code lamang. Ngunit sa ibaba ay malinaw na nakatala ang pinagmulan ng organ, J02. Pumikit si Mang Nestor. Ang code na iyon ay kapareho ng sa madugong container. Walang malay na tumulo ang kanyang mga luha. Alam na niya ngayon na ang organong magliligtas sa kanyang anak ay posibleng nagmula sa mga taong namatay sa pantalan. Biglang naging napakalupit ng mundo. Sa pagitan ng pagmamahal ng isang ama at ng bigat ng konsensya bilang isang tao, nahati ang kanyang puso. Kailangan ni Lara na mabuhay, ngunit kaninong buhay ang dapat mamatay para bigyan siya ng pagkakataon. Kinaumagahan, maagang pumunta si Mang Nestor sa ospital. Gusto niyang makita mismo ang mga talaan ng donor. Sa resepsyon, mahina siyang nagtanong, paumanhin po, Ma'am, pwede ko po bang malaman kung saan galing ang donor para sa operasyon ng anak ko? Tinitigan siya ng staff nang may pag-aalinlangan. Confidential po ang data na yan, sir. Tinitigan siya ni Mang Nestor ng malalim. Gusto ko lang pong malaman kung talagang voluntaryo ang donor. Umiling ang staff at pabulong na nagsalita, Sir, wag na po kayong magtanong ng malalim. Maraming bagay dito na mas mabuting hindi malaman. Nanghina ang mga tuhod ni Mang Nestor. Lumabas siya ng ospital na may mabigat na mga hakbang. Sa labas, naghihintay na sa kanya si Ana. Dala niya ang isang maliit na flash drive. Nagawa ko pong buksan ang nakalock na file kahapon, Mang. Sa loob, may listahan ng mga kargamento na kapareho ng data na natagpuan ninyo. At sa iba, may pirma ng isang tao, Colonel Ricardo de Villa. Natahimik si Mang Nestor. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hinipan ng hangin ng dagat ang matapang na amoy ng asin. Pumikit siya at marahang nagsalita, kung ganoon, malinaw na ang lahat. Ang kalaban natin ay hindi lang kadiliman kundi kapangyarihan. Noong hapong iyon, pareho silang nakatayo sa gilid ng pantalan. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa ibabaw ng dagat. Tinitigan ni Mang Nestor si Ana na may mga matang puno ng pasanin. Anak, baka hindi ako kasing lakas mo, pero kung may mangyari sa akin, pakiusap, alagaan mo ang anak ko. Tinitigan siya ni Ana na may namumuong luha sa mga mata. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Bahagyang umiti si Mang Nestor. Ayos lang. Minsan, kailangan talaga ng mga kabataan para ilabas ang katotohanan. Dumating ang gabi. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng malalaking barko ay tila gumagalaw patungo sa malawak na karagatan. Ang mga alon ay sumasalamin sa liwanag na parang basag na salamin. Tila bumubulong ang dagat. Ang lihim na matagal nang itinatago ay unti-unti nang lumalabas at walang sinuman ang makakapigil dito. Ang hangin ng umaga sa Manila South Harbor ay malamig at tumatago sa balat. Ang manipis na hamog ay nakakapit pa rin sa ibabaw ng dagat, tinatakpan ang malalaking barko na kararating pa lamang. Sa kanlurang pantalan, nakalatag pa rin ang dilaw na police line. Ang lugar kung saan natagpuan ang 77 na bangkay 2 linggo na ang nakalipas ay tahimik na ngayon. Bihira na itong pag-usapan ng malakas ng mga tagapantalan, ngunit ang mga pabulong na usapan ay naririnig pa rin sa mga karinderya at sa mga security post. Alam ng lahat na may itinatago. Ngunit walang nangangahas magtanong. Sa ospital ng pantalan, ang silid ng forensic ay puno ng matapang na amoy ng formaldehyde. Nakatayo si Ana sa labas ng pinto, sumisilip sa maliit na salamin. Sa loob, ilang doktor ang nakasuot ng kumpletong protective gear. Seryoso ang kanilang mga mukha habang nagtatrabaho. Isa sa kanila ay si E.C. Alvarez. Maputi na ang kanyang buhok, ngunit kalmado pa rin ang galaw ng kanyang mga kamay. Sa malaking screen sa harap niya ay makikita ang mga larawan mula sa pagsusuri. Hindi marinig ni Ana, ngunit mula sa kanilang mga mukha, alam niyang may hindi tama. Hindi nagtagal, lumabas si Lieutenant Marco. Maputla ang kanyang mukha at tila nalilito ang kanyang mga mata. Nakita niya si Ana at mahinang nagsalita para hindi marinig ng iba. Hindi ka dapat nandito. Restricted Area 2. Mahinang sumagot si Ana.
gusto ko lang pong malaman kung ano ang natuklasan. Matagal siyang tinitigan ni Marco. Maniniwala ka sa akin, mas mabuting hindi mo malaman. Bago umalis, lumingon siya muli. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tingin. Mula sa salamin, nakita ni Ana si Ilse Alvarez na may kausap sa mababang boses. Tinuro niya ang ulat na katatapos lang itype. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat ng karagdagang tala sa sulok ng papel. Pagkatapos ay pinunit niya ang isang piraso at isinuksok sa bulsa ng kanyang coat. Alam ni Ana na hindi iyon ordinaryong ulat. Makalipas ang ilang oras, muling kinausap ni Lieutenant Marco si Ilse Alvarez sa labas ng silid. Narinig ang kanilang usapan mula sa bahagyang bukas na pinto. Ang resulta ng pagsusuring ito ay dapat iulat sa crime, hindi itinatago. Mahinang sumagot si Ilse Alvarez. May utos na antalahin. Mula kanino? Mula kay Colonel de Villa. Natahimik sandali, tanging ang tunog ng mga sapatos ang umaalingaw sa pasilyo. Tinitigan ni Marco ang sahig at nagsalita na may pagkadismaya, so magpapanggap tayong hindi natin nakikita ang katotohanan. Dahan-dahang tinapik ni Ilse Alvarez ang kanyang balikat. Minsan, hindi kailangang sabihin ang katotohanan, iho. Hindi lahat ay handang makinig. Hindi sumagot si Marco, tumalikod lamang at naglakad palayo. Nagpanggap si Ana na abala sa mesa nang dumaan sila. Nang maging tahimik ang lugar, pumasok siya ng palihim at lumapit sa mesa ng doktor. Sa ibabaw nito, may ilang tala na hindi pa na-save. Mabilis niyang binasa. Karamihan sa mga biktima ay nawawala ng mahahalagang organo. Ang mga hiwa ay pino at tumpak, posibleng ginawa ng isang mediko. Napalunok si Ana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinokopya ang mga salitang iyon sa kanyang maliit na kwaderno. Pagsapit ng tanghali, naging abala muli ang opisina ng Maritime Group. Pinamunuan ni Colonel de Villa ang isang pulong sa malaking silid na puno ng mga mapa ng karagatan. Nakaupo siyang tuwid sa dulo ng mesa. Malalim at kalmado ang kanyang boses. Ang ulat ng autopsy ay babaguhin. Walang babanggitin tungkol sa mga organo. Itatala natin ito bilang isang bigong human smuggling. Nagkatinginan ang ilang opisyal. Ngunit walang nangahas na tumutol. May isang mahinang nagsalita, pero, sir, malinaw sa resulta na may nawawalang organo. Malamig siyang tinitigan ni de Villa. Hindi ako nagsasalita tungkol sa ebidensya. Nagsasalita ako tungkol sa kapayapaan ng publiko. Kung lalabas ang balitang ito, maaaring maparalisa ang pantalan at mayayanig ang bansa. Natahimik ang lahat. Isinara ni de Villa ang folder sa harap niya at tumayo. Tinitigan niya ang bintana na nagpapakita ng malawak na dagat sa ilalim ng maulap na kalangitan. Pumasok ang hangin, dala ang matapang na amoy ng asin. Kinuha niya ang isang itim na kwaderno mula sa kanyang bulsa at nagsulat ng isang maikling pangungusap. Ang katotohanan ay kapakipakinabang lamang kung kayang kontrolin. Bumalik si Ana sa silid ng archives noong hapong iyon. Alam niyang marami ng ulat ang tinanggal. Ngunit gusto niyang tiyakin, ipinapakita ng kanyang computer ang isang listahan ng mga digital file, karamihan ay blanko. Binuksan niya ang bawat folder hanggang sa matagpuan ang isang file na may kakaibang pangalan, lumang draft. 2 beses niya itong na-click. Sa screen, lumitaw ang orihinal na ulat na may digital signature ni Ilse Alvarez. Nakasulat dito ang lahat ng resulta ng autopsy bago ito binago. Kinopya niya ang file sa isang maliit na flash drive at itinago sa kanyang bulsa. Kababalik lang niya sa computer nang bumukas ang pinto. Nakatayo si Colonel de Villa sa pintuan. Bahagya siyang humiti, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Nandito ka pa rin, Ana? Mabilis siyang tumango. Opo, sir. Inaayos ko lang po ang mga archives. Dahan-dahang pumasok si de Villa. Mabuti yan. Pero huwag kang magbubukas ng mga lumang file nang walang pahintulot. Maraming bagay sa pantalan na ito na mas mabuting manatiling nakakandado. Malumanay ang kanyang mga salita, ngunit malamig ang pakiramdam sa paligid niya. Yumuko si Ana, naririnig ang sariling tibok ng puso. Nang umalis si de Villa, saka lang siya nakahinga ng maluwag.
Noong gabing iyon, pinuntahan ni Ana ang bahay ni Mang Nestor. Nakaupo ang matanda sa isang silya malapit sa bintana, nakatingin sa dagat. Sa mesa, may mga papeles mula sa ospital para sa operasyon ni Lara. Mahinang nagsalita si Ana, "Mang, natagpuan ko po ang orihinal na ulat. Lahat ng biktima nawawalan ng organo. May perma ni Colonel de Villa sa ilalim nito." Hindi nagulat si Mang Nestor. Tumingin lang siya sa dagat. Nangingilid ang kanyang mga luha. "Alam ko na, anak. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin. Bukas na ang operasyon ni Lara. Kung ilalabas ko ang katotohanan ito, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong mabuhay." Tinitigan siya ni Ana ng may awa. Tila inilagay ng mundo ang dalawang mabuting puso sa gitna ng iisang malaking kasalanan. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Nestor ang kamay ni Ana. "Huwag mong iwawala ang iyong konsensya, anak. Kung hindi ko na kayang humakbang, ikaw na ang magpatuloy. Hindi dapat huminto ang katotohanan sa pantalan." Sa labas, humahampas ang mga alon sa mga post ng kahoy. Tila mabigat ang kalangitan na parang nagtatago rin ng mga lihim na hindi pa nalalantad. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, napagtanto ng dalawang tao na ang kanilang kinakaharap ay hindi na lamang smuggling, kundi isang kasalanang humihingi ng pag-amin. Noong umagang iyon, kulay abo ang langit sa ibabaw ng Manila South Harbor. Hindi pa tuluyang nawawala ang hamog ng dagat, at ang hangin ay may dalang amoy ng diesel na may halong asin. Sa gitna ng ingay ng mga barkong nagkakarga at nagbababa ng kargamento, mabilis na naglakad si Ana patungo sa opisina. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon. Hindi siya natulog kagabi. Buong gabi siyang nakatitig sa maliit na flash drive na naglalaman ng orihinal na ulat ng autopsy ng 77 biktima. Sa tuwing naaalala niya ang huling pangungusap sa ulat, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mga hiwa na tumpak, malakas na indikasyon ng sistematikong pagkuha ng organo ng tao. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa kanyang konsensya. Alam niyang ang ulat na iyon ay maaaring magbago ng lahat, ngunit maaari rin siyang mawala ng walang bakas. Sa kabilang panig ng pantalan, nakatayo si Lieutenant Marco sa harap ng isang malaking monitor sa surveillance room. Mukha siyang nag-aalala. Biglang namatay ang ilang kamera sa lugar ng pantalan mula pa kagabi. Sinuri niya ang sistema at natagpuan ang isang kakaibang log. May isang taong pumasok gamit ang access ng administrator noong 2 ng madaling araw. Ang username sa sistema ay Ricardo de Villa. Huminga ng malalim si Marco. Nagsimula siyang maniwala na ang kanyang sariling superior ang sumusubok na burahin ang mga bakas. Noong tanghaling iyon, naglakas loob si Ana na lapitan si Marco sa control room. Mahina siyang nagsalita. "Sir Marco, mayroon po akong kailangang ipakita sa inyo." Lumingon si Marco, tinitigan ang maputla ngunit matapang na mukha ni Ana. Tumango siya at isinara ang pinto ng silid. Matapos tiyakin na walang sinuman, inilabas ni Ana ang flash drive at isinaksak sa computer. Lumabas sa screen ang dokumento ng forensic na tinanggal na mula sa central server. Mabilis na binasa ni Marco, nagbago ang kanyang mukha at naging tensyonado. Tinitigan niya si Ana na may nanlalaking mata. "Napakalaking ebidensya nito, Ana. Pero kung malaman na lumabas ang file na ito sa sistema, maaaring buhay natin ang kapalit." Tinitigan siya ni Ana ng walang pag-aalinlangan. "Wala po akong pakialam, sir. Kung mananahimik tayo, patuloy nilang gagawin ito." Huminga ng malalim si Marco at kinopya ang file sa isang lihim na storage device sa kanyang pribadong server. Nagpasya siyang itago ang isa pang kopya sa labas ng sistema ng opisina. Pagsapit ng hapon, nagsimulang dumilim ang liwanag ng araw at ang tunog ng mga barko ay napalitan ng mahabang sirena. Maingat na lumabas sina Marco at Ana sa silid. Nagpanggap silang nag-uusap ng basta-basta na parang walang nangyari. Ngunit sa malayo, may isang taong nagmamasid mula sa bintana ng ikalawang palapag. Ang matalas na mga matang iyon ay pag-aari ni Colonel de Villa. Nakita niya silang dalawang magkasama at bahagyang ngumiti. Sa kanyang isipan, alam niyang may nangyayari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit hinayaan niya ito pansamantala. Gusto niyang malaman kung hanggang saan ang tapang ng dalawang kabataang iyon.
Kasabay nito, sa maliit na bahay sa Tondo, nakaupo si Mang Nestor sa gilid ng kama habang tinitigan ang mukha ng kanyang natutulog na anak. Payapa si Lara, ngunit ang kanyang mukha ay maputla na parang buwan na nababalot ng ulap. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga papeles mula sa ospital na nag-i-schedule ng operasyon kinabukasan. Matagal na tinitigan ni Mang Nestor ang mga sulat. Nag-aalangan ang kanyang puso. Dapat siyang magpasalamat dahil nakakuha ng bihirang donor ang kanyang anak. Ngunit habang tumatagal, mas lumalaki ang bigat ng kanyang konsensya. Naalala niya ang sinabi ni Ana tungkol sa ulat ng autopsy. Lahat ng biktima nawawala ng mahahalagang organo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Masyadong malupit ang mundo at siya ay naipit sa gitna nito, sa pagitan ng pagmamahal ng isang ama at ng katotohanang maaaring yumanig sa maraming buhay. Noong gabing iyon, lumabas siya ng bahay. Hinipan ng hangin ng dagat ang kanyang buhok, dala ang amoy ng asin at kalawang mula sa mga nakadaong na barko. Tinitigan niya ang mga ilaw ng pantalan na kumikislap sa malayo. Sa kanyang puso, isang dasal ang nabuo na hindi na tulad ng dasal ng isang ama, kundi isang sigaw ng puso ng isang tao. Panginoon, kung ang organong iyon ay mula sa kanila, huwag ninyong hayaang mabuhay ang anak ko sa ibabaw ng kamatayan ng iba. Samantala, nagkita sina Ana at Marco sa isang maliit na karinderya malapit sa pantalan. Tahimik ang lugar. Tanging ang tunog ng isang lumang radyo at ang hangin ng dagat na humuhuni sa yero ng bubong. Dala ni Marco ang isang folder na naglalaman ng ilang kopya ng mga dokumento ng kargamento. Tinitigan niya si Ana. May natagpuan akong kakaiba sa data ng pantalan. Bawat kargamento na may code na sa 02 hanggang I05 ay hindi nakatala sa sistema ng customs. Lahat ay direktang ipinadala sa SU. Lazarus Medical Center. Natigilan si Ana. Ang ospital kung saan ginagamot si Lara. Tumango si Marco. Lahat ng palatandaan ay tumuturo doon. Kinagat ni Ana ang kanyang labi, sinusubukang pigilan ang panginginig. Pumikit siya sandali at nagsalita na may nanginginig na boses. Kung ganoon, hindi dapat mangyari ang operasyon bukas. Tinitigan siya ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Kung totoo ngang ang organong ginamit ay mula sa mga biktima, tatanggapin ng anak ni Mang Nestor ang bahagi ng krimeng ito. Matagal na tinitigan ni Marco ang mesa at mahinang nagsalita, alam kong mahirap ito, pero kailangan nating tiyakin muna bago kumilos. Lalong lumalim ang gabi. Sa labas ng karinderya, dahan-dahang umulan, binabasa ang kalsada ng pantalan. Tahimik na nakaupo ang dalawang kabataan, nakikinig lamang sa tunog ng ulan. Sa kanilang katahimikan, alam nilang mapanganib ang susunod na hakbang. Ngunit alam din nilang kung hihinto sila ngayon, muling lulubog ang katotohanan sa ilalim ng dagat. Sa ibang lugar, nakatayo si Colonel de Villa sa kanyang opisina, nakatingin sa computer screen. Sa screen, lumitaw ang isang notification ng system warning. May isang file na kinopya ng walang pahintulot. Mabilis na nag-type si de Villa at nakita ang pangalan ng huling gumagamit na nag-access nito, Ana Cruz. Bahagyang siyang ngumiti. Malamig ang kanyang mga mata. Pumasok ang hangin ng gabi sa bintana, dala ang mamasa-masang amoy ng dagat. Pumikit si de Villa at mahinang nagsalita, malawak nga ang dagat, pero walang lihim na kayang maglayag ng napakalayo sa akin. Kadiliman pa lamang sa silangan ng maging kulay abo-asul ang kalangitan ng Maynila. Tahimik pa ang mga kalsada patungo sa DSU. Lazarus Medical Center. Tanging ang tunog ng mga gulong ng tren ng kargamento sa malayo at ang huni ng mga ibon mula sa mga puno ng mangga sa harapan ang maririnig. Nakatayo sina Ana at Marco sa kabilang kalsada, nakasuot ng simpleng jacket at sombrero, nagpapanggap na ordinaryong bisita. Hindi sila dumating upang bisitahin ang isang pasyente, kundi upang hanapin ang katotohanang nakatago sa likod ng mga pader ng ospital na iyon. Dala ni Marco ang isang maliit na bag na naglalaman ng isang pocket camera at isang kopya ng Peking work order. Inihanda na niya ito kagabi sa tulong ng isang kakilala sa administrasyon ng pantalan. Samantala, hawak ni Ana ang isang mapa ng ospital na nakuha niya mula sa internal website. Minarkahan na nila ang isang lokasyon na nais nilang suriin, ang laboratorio sa ilalim ng lupa na tinatawag na organ donor unit.
Ayon sa forensic report na nabasa ni Ana, ang code ng pinagmulan ng organo sa data ng mga biktima ay kapareho ng mga talaan ng donor mula sa unit na iyon. Sa waiting area sa ikalawang palapag, nakaupo si Mang Nestor sa isang bakal na upuan habang nakatingin sa pinto ng operating room na sarado pa. Sa loob, inihahanda si Lara para sa pre-procedure. Sinubukan niyang umiti nang dumaan ang isang nurse, ngunit balisa ang kanyang puso. Sa tuwing naaalala niya ang pangalang T. Proyekto Perlas, sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang may hindi tama, ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang itigil ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitigan ang isang maliit na larawan ng kanyang pamilya sa pitaka. Pabulong siyang nagsalita. Patawarin mo si tatay, anak. Gusto ko lang na mabuhay ka. Pumasok sina Ana at Marco sa likurang pinto ng ospital, dumaan sa isang makipot na pasilyo na may mga pader na nagsisimula ng matuklap ang pintura. Dahan-dahan silang naglakad, humihinto sa tuwing may naririnig na mga yapak. Sa dulo ng pasilyo, may isang bakal na pinto na may nakasulat na Internal Medical Laboratory. Kinuha ni Marco ang susi na nakuha niya mula sa kanyang kakilala sa bodega. Maingat niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Isang mahinang kaluskos ang narinig. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Malamig at madilim sa loob ng silid. Kumikislap ang mga ilaw na neon sa kisam. Nakahanay ang mga mesa ng operasyon, ang ilan ay natatakpan ng puting tela. Sa mga cooling rack sa kaliwang bahagi, may ilang malalaking metal na lalagyan na may mga etiketang numero at letra. Lumapit si Ana at binasa ang mga ito isa-isa. May nakasulat na Y02, Y03 at Y04. Agad na bumigat ang kanyang dibdib. Tinitigan niya si Marco na may nanlalaking mata. Lahat ng code na ito ay kapareho ng listahan ng mga container na natagpuan sa pantalan. Binuksan ni Marco ang isang metal na lalagyan. Sa loob, may nakaimbak na organo ng tao na napreserve na. Mabilis niyang isinara ang lalagyan, pinipigilan ang pagduduwal. Malinaw na naririnig ang tunog ng orasan sa tahimik na silid. Pabulong na nagsalita si Marco. Hindi ito ordinaryong ospital, Ana. Ito ay isang lugar ng imbakan para sa mga resulta ng krimen. Tinitigan ni Ana ang computer screen sa mesa ng administrasyon. Binuksan niya ang aparato at nakita ang isang listahan ng mga file. May isang folder na may pangalang T. Proyekto Perlas. Binuksan niya ito at natagpuan ang daan-daang data ng pasyente na may mga talaan ng donor mula sa iisang pinagmulan, lahat ay may code na F. Biglang may narinig na mga yapak sa pasilyo. Nagulat silang dalawa. Mabilis na pinatay ni Marco ang computer at ang ilaw. Nagtago sila sa likod ng isang kabinet ng mga kagamitan. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme, nagsasalita sa mababang boses. Malinaw na narinig ang boses ng isa. Lumabas na ang utos mula kay Colonel De Villa. Lahat ng data ng donor ay dapat burahin ngayon. Sumagot ang isa pa, kasama na ang mga video file ng gabi ng pagpapadala. Yung mga yon din, dapat walang matira. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga, namumutla ang kanyang mukha. Nalaman niyang alam na ni De Villa na nagsisimula na silang mag-imbestiga. Matapos lumabas ang dalawang lalaki, agad na umalis sina Ana at Marco sa silid sa pamamagitan ng gilid na pinto. Mabilis silang naglakad sa pasilyo patungo sa emergency exit. Mula sa isang maliit na bintana, nakita nila ang isang itim na kotse na huminto sa harap ng ospital. Mula sa kotse ay lumabas si Colonel De Villa. Kausap niya ang direktor ng ospital habang nakatingin sa direksyon ng kanlurang bahagi ng gusali kung nasaan sila. Pabulong na nagsalita si Marco, nandito siya. Kailangan na nating umalis ngayon. Bumaba sila sa emergency exit, ngunit sa ibaba ay may dalawang gwardyang nakauniporme. Hinila ni Marco ang kamay ni Ana at tumakbo patungo sa ikaapat na palapag. Doon, may isang malaking bintana na nakaharap sa bubong ng isang bodega. Binuksan ni Marco ang salamin at nagsalita, bilis, tumalon ka doon, susunod ako. Tinitigan ni Ana ang bubong ng yero nang may takot, ngunit alam niyang walang oras. Tumalon siya, malakas ang pagbagsak ng kanyang katawan ngunit ligtas. Sumunod si Marco. Nagsimula nang marinig ang mga yapak at sigawan ng mga gwardiya sa ibaba. Tumakbo sila sa ibabaw ng bubong at bumaba sa pamamagitan ng isang bakal na hagdan patungo sa likod ng ospital.
Samantala, sa waiting room, nakita ni Mang Nestor ang maliit na kaguluhan mula sa malayo. Nakita niya ang ilang security guard na tumatakbo palabas ng gusali habang sumisigaw. Tumayo siya upang makita ng mas malinaw. Mula sa bintana, nasilayan niya ang anyo ni Ana na tumatakbo kasama ang isang lalaki. Agad na kumabog ang kanyang puso. Alam niyang tiyak na hinahanap ng dalaga ang katotohanan, ngunit alam din niyang papalapit na ang oras ng operasyon ng kanyang anak. Tinitigan niya ang orasan sa pader at pabulong na nagsalita. Panginoon, ipakita niyo po ang tamang daan. Nakalabas sina Marco at Ana sa likurang kalsada ng ospital. Hingal na hingal sila, ngunit patuloy pa ring tumatakbo palayo. Nagtago sila sa likod ng isang truck na naghahakot ng medical waste. Mula doon, nakikita nila ang kotse ni De Villa na nakaparada pa rin sa harap. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang bag. Sa loob nito, nagawa niyang dalhin ang isang flash drive na naglalaman ng kopya ng data ng donor mula sa computer kanina. Tinitigan niya si Marco na may namumuong luha sa mga mata. Nasa atin na ang ebidensya ngayon. Ngunit tinitigan ni Marco ang pangunahing kalsada na may seryosong mukha. Hindi pa tapos, Ana. Tiyak na alam nilang ikaw ang kumuha ng data na iyon. Sa loob ng kotse, tinitigan ni De Villa ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang mga tauhan sa pantalan. Ulat sa seguridad, si Ana Cruz at Lieutenant Marco Santos ay hindi nakita sa kanilang mga pwesto mula pa kaninang umaga. Bahagyang humiti si De Villa at tumingin sa labas ng bintana. Mahina ang tunog ng makina ng kotse. Pabulong siyang nagsalita sa sarili. Dalawang maliliit na isda na nangahas lumangway sa gitna ng bagyo. Tingnan natin kung gaano sila makakatagal bago sila lamunin ng dagat. Pagsapit ng gabi. Sa labas ng ospital, ang mga ilaw ng kalsada ay sumasalamin sa mga pudo ng ulan. Nagtago sina Ana at Marco sa isang abandonadong gusali hindi kalayuan. Nakasandal si Ana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa flash drive sa kanyang kamay. Tinitigan ni Marco ang dagat na makikita mula sa bintana. Madilim at mabigat ang mga alon, tila nagtatago ng libu-libong lihim na hindi pa nasasabi. Sa kanilang katahimikan, alam nilang nagsisimula pa lang ang laban. Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Ang kalangitan sa ibabaw ng Manila South Harbor ay kulay abo at madilim. Umaagos ang tubig sa kahabaan ng pantalan, sumasalamin sa malabong liwanag ng mga ilaw. Dala ng hangin ng dagat ang amoy ng diesel at asin na tumatago sa balat. Sa tore ng bantay, nakatayo si Colonel De Villa, nakatingin sa dagat na marahang umaalon. Hawak niya ang isang sigarilyo na hindi pa nasisindihan. Mahina siyang nagsalita sa sarili na sa gabing ito, lalamunin ng dagat ang dalawang pangalan. Tinawag niya si Lieutenant Margo na may dalang ulat. Lahat ng team ay nasa posisyon na, sabi nito. Kung lumitaw sila, wala nang labasan. Tumango lang si De Villa nang hindi lumingon. Kalmado ngunit malamig ang kanyang boses. Huwag niyo muna silang patayin. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang tapang nila. Samantala, sa kabilang panig ng pantalan, mabilis na naglakad sina Ana at Marco sa pagitan ng mga basang container. Pinabigat ng ulan ang kanilang mga hakbang, ngunit patuloy silang sumulong. Nagtanong si Ana na hingal, ligtas ba ang daan na ito? Mahinang sumagot si Marco na tanging ang Pier 4 lamang ang hindi binabantayan. May isang lumang cargo ship doon na matagal nang hindi ginagamit. Pwede tayong magtago doon hanggang umaga, sabi niya. Hindi nila alam na bawat hakbang nila ay minamanmanan. Ang mga kamera ng pantalan ay nakatutok mula sa iba't ibang direksyon. Sa control room, tinitigan ni De Villa ang malaking screen. Dalawang maliliit na tuldok ang dahan-dahang gumagalaw sa digital na mapa. Bahagya siyang umiti at pabulong na nagsalita. Kinagat na ng isda ang pain. Kasabay nito, sa Testiu Lazarus Medical Center, nakaupo si Mang Nestor sa waiting room na may tensyon sa mukha. Sa likod ng salamin, inihahanda si Lara para sa malaking operasyon. Sinubukan niyang magdasal, ngunit balisa ang kanyang puso. Mula sa ilalim ng pinto ng kanyang silid kaninang umaga, may isang taong nag-ipit ng isang basang piraso ng papel. Malinaw na nababasa ang sulat kamay ni Ana. Ang donor ni Lara ay mula sa listahan ng I-03. Pakiusap, itigil ang operasyon.
Ang papel na iyon ay nagpanginig sa dibdib ni Mang Nestor. Tumakbo siya patungo sa operating room at sumigaw na itigil nila. Tinitigan siya ng mga doktor na may pagkalito. Mahinang nagsalita ang isa sa kanila na lahat ay inaprubahan na ni Colonel de Villa. Dumating na ang organo kaninang umaga. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Mang Nestor. Alam na niya ngayon na ang dugong magbibigay buhay sa kanyang anak ay nagmula sa kamatayan ng iba. Dahan-dahan siyang umatras, yumuko, pagkatapos ay tumakbo palabas ng ospital patungo sa pantalan. Sa Pier 4, umakyat sina Ana at Marco sa lumang cargo ship na nakatali sa dulo ng dock. Natutuklap na ang asul na pintura nito, kinakalawang na ang mga kadena, at mahina ang kaluskos ng bakal na pinto nito. Sa loob, mamasa-masa at malansa ang hangin. Dahan-dahan silang naglakad, binuksan ang isang maliit na flashlight. Hinawakan ni Ana ang pader ng barko at natagpuan ang isang malabong sulat, J05 si unit. Tinitigan niya si Marco na may nanlalaking mata. Bahagi ito ng kanila, pabulong niyang sabi. Binuksan ni Marco ang isang container sa cargo hold. Nang matanggal ang selyo, isang mabahong amoy ang humalos. Tinakpan ni Ana ang kanyang ilong. Sa malabong liwanag, nakita ang mga bangkay na nakabalot sa itim na plastik. Ang ilan ay naagnas na. Umatras siya at pinigilan ang pag-iyak. Itinatago pa rin nila ang lahat dito, sabi niya na may basag na boses. Biglang mula sa speaker ng barko ay narinig ang isang malalim na boses na kilalang kilala. Maligayang pagbabalik, Ana. Alam kong babalik ka sa dagat. Ang lugar kung saan lahat ng lihim ay bumabalik sa pinagmulan. Ang boses na iyon ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Nasa labas si De Villa. Sumiklab ang mga ilaw mula sa tower ng pantalan, sumilaw sa buong deck. Hinila ni Marco ang kamay ni Ana at tumakbo patungo sa engine room. Dito tayo, sabi niya, may labasan patungo sa ilalim ng pantalan. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, narinig ang mga putok ng baril. Tumama ang mga bala sa bakal na pader at isa ang tumama sa balikat ni Marco. Bumagsak siya ngunit sinubukan pa ring bumangon. Lumuhod si Ana at niyakap siya. Naggalit ang ngipin ni Marco, dalhin mo ang data palabas. Huwag kang hinto. Lalong lumapit ang tunog ng mga sapatos. Lumitaw si De Villa sa pintuan na may itim na coat na basa ng ulan. Walang emosyon ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata na parang dagat sa gabi. Sa tingin mo ba maililigtas ka ng katotohanan, Ana? Ang dagat ay lumalamon lamang ng mahihina. Tumayo si Ana, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Ang dagat ay lumalamon lamang ng mga nagkasala, sir. At ngayong gabi, alam ng dagat kung sino ang dapat lunurin. Bahagyang ngumiti si De Villa. Sa buhay na ito, kahit ang malinis ay maaaring madumihan kapag masyadong malapit sa putik, mahina niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang baril. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, narinig ang malakas na sirena mula sa direksyon ng dagat. Tumago sa hamog ang mga pulang at asul na ilaw. Isang patrol boat ng pulisya ang papalapit. Mabilis na lumingon si De Villa. Mula sa radyo sa kanyang balikat ay narinig ang isang nagmamadaling boses. Colonel, emergency report mula sa ospital. Si Mang Nestor ay nagulat sa crime, dala ang data ng Proyekto Perlas. Kumalat na ang lahat. Nanigas si De Villa. Namutla ang kanyang mukha. Matagal niyang tinitigan si Ana at nagsalita na may mabigat na tono, so, hindi lang ikaw ang nagtaksil. Mahinang sumagot si Ana. Hindi kailangan ng katotohanan ng kakampi, kailangan lang nito ng panahon. Pinindot ni Marco ang alarm lever sa pader. Kumislap ng pula ang mga ilaw ng barko. Umalinggaw ang sirena sa buong pantalan. Yumanig ang barko. Nawala ng balanse si De Villa. Sinipa ni Ana ang baril sa kanyang kamay hanggang sa mahulog ito sa dagat. Nakatayo si De Villa sa gilid ng deck, nakatingin sa mga alon sa ibaba. Ang kanyang mukha ay hindi na galit, pagod na lamang. Mahina siyang nagsalita nang hindi tumitingin sa sinuman, kung lulunurin ako ngayong gabi, tandaan ninyo, hindi lahat ng halimaw ay nabubuhay sa dagat. Ang ilan ay nakatayo sa lupa, nakasuot ng uniporme. Pagkatapos nito, tumalon siya. Nawala ang kanyang katawan sa itim na tubig.
Tumakbo si Ana sa gilid ng barko, ngunit isang alimpuyo lamang ang natira. Sa likod niya, nakasandal si Marco sa pader, tumutulo ang dugo mula sa kanyang balikat. Umalis ka na, mahina niyang sabi. Dalhin mo ang katotohanan iyon hanggat kaya mo. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang kamay, ngunit dahan-dahang umiling si Marco, mahinang umiti. Masyado na akong malayo, pero may boses ka pa. Makalipas ang ilang oras, hinila ng patrol boat ang cargo ship patungo sa pantalan. Natagpuan ng mga opisyal ang 12 ng bagong body bag sa loob ng cargo hold. Sa gilid ng pantalan, nakaupo si Ana na may kumot, blanko ang kanyang mga mata na nakatingin sa dagat. Mahigpit na hawak niya ang itim na flash drive. Mula sa malayo, nagsimulang sumikat ang araw sa likod ng hamog, sumasalamin sa maalat na tubig na marahang umaalon. Dahan-dahang dumating at umalis ang mga alon ng walang tunog, tila nagdadala ng mensahe na nilamon na ng dagat ang isa pang lihim. Ngunit hindi kailanman lulubog ang katotohanan magpakailanman. 3 araw na ang lumipas mula noong gabing maulan na iyon. Ang Manila South Harbor ay nababalot ng hamog ng umaga. Ang amoy ng diesel at asin ay naghahalo sa hangin. Ilang bangkang pangisda ang dahan-dahang naglalayag palayo sa pantalan, habang ang mga nakaunipormeng opisyal ay abala sa paglilinis ng mga labi mula sa lumang cargo ship na hinila sa Pampang. Hindi pa natatagpuan si Colonel De Villa. Nawala ang kanyang katawan ng walang bakas. Ilang beses nang nagpadala ng mga maninisid, ngunit tila tumatanggi ang dagat na ibalik siya. Ang tubig sa paligid ng Pier 4 ay mas madilim kaysa karaniwan na parang nagtatago ng isang mabigat na lihim. Pabulong na nag-uusap ang mga manggagawa sa pantalan sa tuwing dumadaan sila sa lugar na iyon. Naniniwala silang mas matagal itinatago ng dagat ang kaluluwa ng masasamang tao kaysa sa mga mabubuti. Nakaupo si Ana sa isang metal na upuan sa isang silid ng pagamutan. May benda sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi lamang sa katawan. Blanko ang kanyang mga mata na nakatingin sa puting pader ng ospital. Isang opisyal ang dumating na may dalang isang plato ng lugaw at malumanay na sinabing kumain siya. Tumango lamang si Ana. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi niya ay nakalagay ang itim na flash drive na ngayon ay sentro ng atensyon ng buong bansa. Dumating na ang mga investigador mula sa Camp Creme 2 araw na ang nakalipas. Dinala nila si Ana sa interrogation room at tinanong ng maraming bagay tungkol sa Proyekto Perlas, tungkol sa papel ni De Villa, at tungkol sa lahat ng data na dala niya. Ngunit ang nakapagtataka sa kanya, ilang mahahalagang pangalan sa listahan ay hindi na lumitaw sa mga opisyal na dokumento. Tinitigan ni Ana ang investigador na may kunot sa noo, nagtatanong kung saan nawala ang mga pangalang iyon. Maikli lang ang sagot na nakuha niya, hindi ma-verify ang data. Sa kanyang puso, alam ni Ana na mayroong isang bagay na mas malaki pa kaysa sa krimen ng isang tao. May mga makapangyarihang kamay na naglalaro pa rin sa likod ng mga eksena. Pagsapit ng hapon, naging maputlang kahel ang kalangitan. Si Marco ay ginagamot pa rin sa ibang silid. Nagsisimula ng gumaling ang kanyang balikat, ngunit mahina pa ang kanyang katawan. Binisita siya ni Ana. Bahagyang humiti si Marco nang makita siya. Mahina ang kanyang boses. Narinig ko, hindi pa raw natatagpuan si De Villa. Dahan-dahang tumango si Ana. Tinitigan niya ang bintana. Ang dagat ay hindi kailanman tuluyang lumalamon. Minsan, nagtatago lang ito. Natahimik sandali si Marco at nagsalita, kung buhay pa siya, ibig sabihin hindi pa tapos ang laro. Hindi sumagot si Ana. Alam niyang tama si Marco. Sa kanyang panaginip kagabi, nakita niya ang isang madilim na dagat at mula sa kalaliman nito ay lumitaw ang isang kislap ng liwanag na parang ilaw ng barko. Nagising siyang may bigat sa dibdib. Tila totoo ang panaginip, na parang may isang taong nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Noong gabing iyon, bumalik si Ana sa isang maliit na paupahan malapit sa pantalan. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinuri ang folder na naglalaman ng kopya ng data na itinatago pa rin niya. Doon, may daan-daang dokumento ng forensic, data ng kargamento, at mga ulat sa pananalapi. Ngunit sa lahat ng ito, natagpuan niya ang isang file na hindi pa nabubuksan. Ang pangalan ng file ay nakasulat sa maliliit na letra, G1. Huminga siya ng malalim at nag-click.
Nagpakita ang screen ng isang itim na imahe sa loob ng ilang segundo bago lumitaw ang isang video. Narinig ang mahinang tunog ng mga alon at hangin. Pagkatapos ay lumitaw ang mukha ni De Villa. Tinitigan niya ang kamera na may kalmadong ekspresyon na parang nakikipag-usap sa isang taong kilala niya. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin na bigo ang sistema na itago ang lahat, mahina niyang sabi. Kilala kita, Ana. Matigas ang ulo mo at hindi ka kailanman umaatras. Pero makinig ka ng mabuti. Ang Proyekto Perlas ay hindi lang sa pantalan na ito. Mayroon pang 3 ibang pantalan sa ilalim ng kanilang kontrol. Mas makapangyarihan sila kaysa sa akin. Hindi ako isang tagapagligtas. Sinusubukan ko lang na balansihin ang isang bagay na hindi na kayang ayusin. Pero sila ang tunay na demonyo. Biglang huminto ang video. Sa sulok ng screen, lumitaw ang mga coordinate na nagtuturo sa isang lokasyon sa gitna ng West Philippine Sea. Matagal niya itong tinitigan at pinatay ang laptop. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nalaman niyang hindi pa tapos ang kanyang kinakaharap. Maaaring nalunod si De Villa, ngunit ang sistemang kanyang itinayo ay buhay pa. Kinaumagahan, nakatayo siya sa pantalan kung saan nagsimula ang lahat ng trahedya. Marahang humahampas ang maliliit na alon sa pampang, maaliwalas ang kalangitan, at umiikot ang mga ibong dagat sa hangin. Matagal na tinitigan ni Ana ang dagat, pagkatapos ay pabulong na nagsalita. Ang dagat ay hindi kailanman tunay na payapa. Naghihintay lang ito kung sino ang susunod na hahamon sa kanya. Hinawakan niya ang flash drive sa kanyang kamay, pagkatapos ay dahan-dahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay humalo sa ihip ng hangin ang dagat. Iniiwan ang pantalan na ngayon ay tila payapa sa ibabaw. Ngunit sa ilalim nito, nagsisimula ng gumalaw muli ang isang malaking agos. Nagdadala ng mga bagong lihim na hindi pa nalalantad. Ang kalangitan sa Hilagang Luzon ay kulay abo nang tumayo si Ana sa isang maliit na pantalan sa Ilocos. Dahan-dahang umiihip ang hangin ng dagat, nagdadala ng amoy alat at basa mula sa mga along humahampas sa mga bato. Hawak niya ang isang lukot na papel kung saan kinopya niya ang mga coordinate mula sa video ni De Villa. Ang mga numero ay tumuturo sa malawak na karagatan, sa labas ng ruta ng mga komersyal na barko. Tinitigan ni Ana ang malawak na abot-tanaw. Kumakabog ang kanyang puso sa pagitan ng takot at determinasyon. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang paghahanap ng ebidensya, kundi paghahanap ng sagot sa kung ano pa ang nakatago sa ilalim ng pangalang Proyekto Perlas. Tinitigan niya ang tubig na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at pabulong na nagsalita. Kung may itinatago pa ang dagat, ako mismo ang hahanap. Umarkila siya ng isang maliit na bangkang pangisda na pag-aari ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Carding. Payat ang kanyang katawan ngunit matalas ang kanyang mga mata. Nang ipakita ni Ana ang mga coordinate sa papel, matagal siyang tinitigan ng matanda bago magtanong sa mababang boses. Sigurado ka ba na gusto mong pumunta sa lugar na iyan, Ineng? Tumango si Ana ng walang pag-aalinlangan. Kailangan ko pong pumunta doon, Tay. Huminga ng malalim si Mang Carding at salita, maraming bangka ang nawawala sa puntong iyan, pero kung handa ka na, ihahatid kita. Umalis ang kanilang maliit na bangka sa pantalan habang nagsisimulang sumikat ang araw. Dahan-dahang umuugoy ang mga alon, mababa ang lipad ng mga ibong dagat, at ang tunog ng makina ng bangka ay humahalo sa ihip ng hangin. Tahimik na nakaupo si Ana, nakatingin sa dagat na lalong lumalawak, habang sa malayo ay unti-unti nang nawawala ang baybayin. Pagsapit ng hapon, nagbago ang panahon. Unti-unting dumilim ang kalangitan. Gumagalaw ang mga itim na ulap mula sa kanluran. Tinitigan ni Ana ang maliit na screen sa kanyang kandungan. Palapit na ang punto ng coordinate, 5 milya na lang ang layo. Mahigpit niyang hinawakan ang flash drive sa bulsa ng kanyang jacket, na parang ang maliit na bagay na iyon ang kanyang gabay. Makalipas ang ilang oras, lumubog ang araw sa likod ng makapal na ulap. Naging isang malawak na madilim na kalawakan ang dagat, walang tunog. Tanging ang makina ng bangka ang sumisira sa katahimikan. Biglang sa malayo ay may nakitang pulang ilaw na dahan-dahang kumikislap. Itinuro ni Mang Carding sa unahan, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi yan ordinaryong buoy, mahina niyang sabi. Tumayo si Ana, nakatingin sa direksyon ng ilaw.
Habang papalapit, nagsimula siyang makakita ng isang malaking anino na nakalutang sa gitna ng dagat. Ang hugis nito ay parang isang metal na base, isang dating oil rig na ginawang isang lumulutang na istruktura. Sa ibabaw nito, may ilang maliliit na tor na may mga pulang ilaw. Kupas na ang pintura, walang watawat o pangalan. Tinitigan niya ang isang malabong sulat sa gilid ng malaking metal, G1. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo ni Ana. Ang proyekto Perlas ay hindi pa pala lumulubog. Hinawakan niya ang balikat ni Mukharding at mahinang sinabi na patayin ang makina. Huwag nating ipaalam na dumating tayo. Huminto ang bangka 100 metro mula sa base. Mula sa malayo, nakikita ang ilang anyo na naglalakad sa itaas na deck. Nakasuot sila ng itim na damit at may dalang armas. Kinuha ni Ana ang isang maliit na largabista mula sa kanyang bag. Nang sumilip siya, nanikip ang kanyang dibdib. Isa sa mga mukha ay hindi estranghero. Matagal niya itong tinitigan at napigil ang kanyang hininga. Ang mukhang iyon ay si Marco. Dahan-dahan niyang ibinaba ang largabista. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, dapat ay nasa ospital pa si Marco. Posible kayang ibang tao lang nakamukha niya? Ngunit ang paraan ng paglalakad, ang tindig, lahat ay pareho. Tinitigan ni Ana ang madilim na dagat, sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pabulong na nagsalita si Mukharding, "Ineng, kailangan na nating umalis bago pa nila tayo makita." Ngunit matagal na tinitigan ni Ana ang base, nangingilid ang kanyang mga luha. Pabulong siyang nagsalita, "Hindi, kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari." Binuksan niya ang kanyang bag, inilabas ang isang maliit na drone, at maingat itong binuksan. Dahan-dahang umikot ang mga elisi nito, lumilikha ng isang mahinang tunog. Mababa ang lipad ng drone sa ibabaw ng tubig, papalapit sa rig. Sa screen ng tablet, nagsimulang lumitaw ang mga imahe. Nakikita ang dose-dose ng asul na container na walang marka. Ang ilan ay may nakasulat na Kazis 3 at Sezesenit 4. Sa sulok ng deck, may isang malaking tangke na may nakasulat na By Waste Materials. Pagkatapos ay itinutok ng kamera ng drone sa gitna ng rig. Doon, nakikita ang isang malaking tolda na may simbolo ng isang puting bilog. Sa ilalim nito, dose-dose ng tao ang nakatayo sa paligid ng isang metal na mesa. Isa sa kanila ang nagbukas ng isang malaking mapa, itinuturo ang mapa ng Pilipinas na nakalatag sa mesa. Pinalaki ni Ana ang imahe. Sa mapa, nakikita ang 5 pulang tuldok na nagpapakita ng mga pangunahing pantalan sa kahabaan ng hilagang baybayin ng Luzon. Muling umikot ang drone, ngunit biglang naging itim ang screen ng tablet. Nawala ang signal. Nagpanik si Mukharding, mabilis na sinabi na tiyak na nalaman nilang may nagmamasid. Sumiklab ang malalaking ilaw sa rig, tumago sa dilim at direktang tumutok sa dagat. Ang kanilang maliit na bangka ay nasinaga ng puting liwanag. Narinig ang malakas na sirena, sinundan ng ilang putok na tumago sa tubig. Binuksan ni Mukharding ang makina at sumigaw na kumapit si Ana. Mabilis na umandar ang bangka sa gitna ng malalaking alon. Ang tunog ng mga bala at ang dagundong ng dagat ay naging isa. Patuloy silang tumakas mula sa liwanag hanggang sa mawala ang rig sa likod ng hamog. Hingal na hingal sila at basa na ng tubig dagat ang kanilang buong katawan. Tinitigan ni Mukharding si Ana na may maputlang mukha. "Ayoko nang bumalik doon," sabi niya na may paos na boses. Tahimik lamang si Ana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng tablet na ngayon ay nagpapakita lamang ng isang itim na imahe. Ngunit sa kanang ibabang sulok ay may natirang isang maliit na clip na otomatikong na-save. Binuksan niya ito. Sa clip na iyon, malinaw na nakikita ang mukha ni Marco sa gitna ng mga tao sa rig. Nakatayo siya sa tabi ng mesa, nakatingin diretso sa kamera bago naputol ang imahe. Pumikit si Ana. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha sa gitna ng malamig na hangin ng dagat. Pabulong siyang nagsalita. "So, bahagi ka rin pala nila, Marco." Patuloy na umandar ang bangka patungo sa baybayin sa likuran. Sa gitna ng dilim, ang malaking rig ay tahimik na nakatayo sa gitna ng mga alon na parang isang higanting anino na naghihintay ng susunod na bagyo. Ang pulang ilaw sa tuktok nito ay patuloy na kumikislap na parang isang mata ng dagat na patuloy na nagmamasid sa sinumang mga ahas na lumapit.
Manipis na umuulan nang sa wakas ay dumaong ang maliit na bangkang sinasakyan ni Ana sa pantalan ng Ilocos. Kulay abo pa rin ang kalangitan, mamasa-masa ang hangin, at ang mga alon ay humahampas sa mga pader na semento ng pantalan na may mabigat na tunog. Tinulungan ni Mang Carding na itinali ang bangka at tinitigan si Ana na may pag-aalala. Mahina niyang sinabi na huminto na lang si Ana dito, huwag nang bumalik sa dagat na iyon. Ngunit tumango lamang si Ana nang hindi sumasagot. Blanko ang kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay nakatali pa rin sa pulang ilaw at sa mukha ni Marco na nakita niya sa lumulutang na rig kagabi. Naglakad siya sa basang pantalan, mabigat ang kanyang jacket dahil sa tubig dagat. Sa malayo, nakikita ang ilang patrol boat na nakadaong at ang mga pulis ng Maritime Group ay nagbabantay sa pasukan ng pantalan. Itinago ni Ana ang tablet at flash drive sa loob ng kanyang maliit na bag, pagkatapos ay yumuko, nagpapanggap na isang ordinaryong pasahero. Walang nakakakilala sa kanya. Nakahanap siya ng isang murang paupahan malapit sa palengke ng isda, isang maliit na kwarto na may mga kahoy na bintana at mamasa-masang sahig. Nagsindi siya ng lampara at umupo sa gilid ng kama, sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ngunit patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Marco. Pumikit siya, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng mukhang iyon, ang paraan ng pagtayo, ang tingin ng mga mata, kahit ang maliit na peklat sa kanyang pisngi. Lahat ay kapareho ng Marco na kilala niya. Ngunit bakit siya nandoon? Sa gitna ng rig na sentro ng Proyekto Perlas. Binuksan ni Ana ang tablet. Ang huling file mula sa drone ay bahagyang na-save. Pinalaki niya ang imahe. Malinaw na nakikita ang mukha ni Marco, ngunit sa dibdib ng kanyang damit ay may isang maliit na marka na hugis puting bilog, ang parehong simbolo sa rig. Matagal niyang tinitigan ang larawan. Posible kayang hindi isang taksil si Marco, kundi isang infiltrator na sumusubok na pumasok sa network na iyon. Hindi niya alam, ngunit tumatanggi ang kanyang puso na maniwala na naging kaaway si Marco. Noong gabing iyon, nakaupo siya sa gilid ng bitana. Sa labas, umiihip ang hangin ng dagat, dala ang amoy alat. Mahina ang tunog ng mga bangkang pangisda. Pipikit na sana siya nang biglang vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Walang pangalan, isang maikling text message lamang. Ang mensahe ay nagsasabing, kailangan mong umalis sa Ilocos ngayong gabi. Alam na nilang buhay ka pa. Natigilan si Ana, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mensahe. Tinitigan niya ang screen, sinubukang mag-reply, ngunit walang signal. Makalipas ang ilang segundo, pumasok ang pangalawang mensahe. Mas maikli ang pangungusap, lumabas ka sa kanlurang pantalan, huwag sa pangunahing daan. Hintayin kita sa bangkang pangisda. Mabilis siyang tumayo, isinuksok ang tablet at flash drive sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang mga yapak mula sa pasilyo. May dalawang taong mahinang nag-uusap sa labas ng kwarto. Malinaw na narinig ang isang boses, nasa loob siya, bilisan niyo bago makatakas. Huminga ng malalim si Ana, pagkatapos ay pinatay ang lampara. Binuksan niya ang bintana at tumalon sa yero sa ibaba. Ang malakas na kaluskos ng yero ay nagpaalerto sa mga tao sa labas. Sumigaw sila at tumakbo patungo sa likuran. Tumakbo si Ana sa ibabaw ng mga bubong, binabasa ng ulan ang kanyang mukha. Tumalon siya pababa sa isang makipot na eskinita sa pagitan ng mga tindahan ng isda at tumakbo sa mga eskinita, patungo sa kanlurang pantalan. Lalong lumakas ang hangin, umuugoy ang mga ilaw ng pantalan sa ihip ng bagyo. Sa dulo ng pantalan, nakita niya ang isang lumang bangkang pangisda na may malabong ilaw. Sa ibabaw nito, nakatayo ang isang lalaking nakaitim na kapote. Nakatakip ang kanyang mukha ng sombrero. Dahan-dahan siyang kumaway sa kanya. Maingat na lumapit si Ana. "Sino ka?" mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang lalaki, sumenyas lamang na umakyat sa bangka. Ngunit nang humakbang si Ana, kumidlat sa kalangitan. Sa isang iglap, malinaw na nakita ang mukha ng lalaki. Nanigas siya sa kinatatayuan. "Marco, buhay ka pa," sabi niya na halos hindi marinig. Matagal siyang tinitigan ni Marco. Umaagos ang ulan sa kanyang mukha. "Wala akong maraming oras," mabilis niyang sabi. "Alam na nilang nakita mo ang rig.
Kailangan mong umalis dito ngayong gabi. Lumapit si Ana ng isang hakbang, nangingilid ang kanyang mga luha. Nandoon ka, Marco. Kasama mo sila. Yumuko si Marco at mahinang nagsalita. Nag-infiltrate ako, Ana. Akala ko kayang patayin ang proyekto mula sa loob. Pero masyado silang malaki. Isang bagay lang ang nagawa kong iligtas, ang pangunahing file tungkol sa kanilang sentral na base. Inilabas niya ang isang itim na flash drive mula sa bulsa ng kanyang jacket at ibinigay kay Ana. Ito ang hinahanap nila, sabi niya. Kung makarating ang file na ito sa publiko, guguho ang lahat. Pero mag-ingat ka, hindi pa patay si De Villa. Tinitigan siya ni Ana na may nanlalaking mata. Buhay pa si De Villa? Dahan-dahang tumango si Marco. Nakita ko siya sa rig, pero hindi na siya tulad ng dati. Puno ng peklat ang kanyang mukha, malamig ang kanyang mga mata na parang bato. Nagtatrabaho na siya ngayon sa ilalim ng ibang tao, mas makapangyarihan pa. Nagsimula nang marinig ang mga yapak at sigawan mula sa pangunahing daan. Itinulak ni Marco si Ana patungo sa bangka. Umalis ka na, sabi niya. Malapit na sila. Mabilis na umakyat si Ana sa bangka. Umandar ang makina at nagsimulang lumayo ang bangka sa pantalan. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng pantalan ay tila nawawala sa likod ng ulan. Nakatayo si Marco sa gilid ng pantalan, tinitigan ang bangka hanggang sa mawala ito. Hawak ni Ana ang flash drive na katatanggap lang niya. Hinampas ng hangin ng dagat ang kanyang mukha, ngunit hindi na tinag ang kanyang puso. Pabulong siyang nagsalita. Kung may itinatago ang dagat, ngayong gabi, bubuksan ko ang mga ito isa-isa. Patuloy na umandar ang maliit na bangkang pangisda patungo sa hilaga, iniiwan ang Ilocos na nalulunod sa hamog at sa tunog ng mga sirena. Sa likod ng kadiliman ng dagat, muling kumislap ang isang malabong pulang ilaw sa abot tanaw, na parang isang matang hindi natutulog, naghihintay kung sino ang mga ngahas na hamunin ito muli. Ang maliit na bangkang pangisda ay patuloy na naglayag pahilaga. Payapa ngunit madilim ang dagat. Tanging ang tunog ng makina at ang ihip ng hangin ng gabi na humahampas sa layag ang maririnig. Nakaupo si Ana sa likurang bahagi ng deck. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa lamig at sa natitirang takot. Tinitigan niya ang itim na flash drive sa kanyang kamay. Ang maliit na bagay na iyon ay tila mas mabigat pa kaysa sa anupaman. Ang bangka ay pinapatakbo ng isang binatang nagngangalang Rafael. Isang mangingisda mula sa Palawan na pumayag na tumulong ng walang maraming tanong. Nakilala ni Rafe ang mukha ni Ana mula sa mga balita sa telebisyon. Mahina lang niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa lahat ng sinasabi ng media. Sabi nila, isa kang traidor sa bayan, pero sa tingin ko, pinoprotektahan mo ang katotohanan. Bahagyang umiti si Ana. Wala siyang lakas para magpaliwanag. Nang magsimulang sumikat ang araw, dumating sila sa isang maliit at hindi tinitirhang isla. Mayroon lamang ilang kubong kahoy at mga puno ng niyog na tumutubo sa tabi ng dalampasigan. Itinali ni Rafi ang bangka at sinabing magpapatrolya siya sa paligid. Samantala, maaaring magpahinga si Ana. Tumango siya at umupo sa ilalim ng isang puno habang binubuksan ang laptop na itinago niya sa isang bag na iari sa tela. Isinaksak niya ang flash drive na bigay ni Marco. Lumitaw sa screen ng laptop ang daan-daang folder. Lahat ay naglalaman ng data ng kargamento, mga ulat medikal, at mga talaan ng pananalapi. Ngunit sa ibaba, may isang malaking file na pinangalanang Idagat na Puti. Nag-click siya dito. Nagpakita ang screen ng isang mapa ng mundo na may mga asul na linya na nag-ugnay sa mga bansa. Pinalaki ni Ana ang imahe. 4 na tuldok ang lumitaw sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. Isa sa Malaysia, isa sa Singapore, isa sa Thailand, at isa pa sa Vietnam. Sa bawat tuldok, may talaan ng pagpapadala ng mga organo ng tao at mga gamit medikal. Lahat ay konektado sa iisang network na may pangalang Ki Samudra Puti International. Matagal niyang tinitigan ang screen. Bumigat ang kanyang paghinga. Biglang sa sulok ng screen, lumitaw ang isang maikling video. Nag-click si Ana. Lumitaw ang mukha ni De Villa, mas payat at puno ng peklat. Matalas ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mga labi. Nagsalita siya na may mabigat na boses, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin pinili ko na ang kabilang panig.
Hindi kailangan ng mundo ng mga bayani, Ana. Kailangan lang ng mundo ng mga taong kayang panatilihin ang balanse. Hindi mamamatay ang Proyekto Perlas dahil ito ang pangangailangan ng mga makapangyarihan. Huminto ang video. Pumikit si Ana. Ang boses ni De Villa ay parang isang bulong mula sa malalim na dagat. Alam niyang buhay pa ang lalaki, ngunit hindi na siya ang parehong tao. Marahil ay nilamon na siya ng dagat at ang natira na lamang ay isang anino na nagtatrabaho para sa isang mas malaking kapangyarihan. Binuksan ni Ana ang isa pang folder. Doon, may isang lihim na dokumento na may simbolo ng isang puting bilog na may maliit na sulat sa ilalim, Alvus Global Health. Binasa niya ang isang maikling tala sa ilalim ng simbolo, isang internasyonal na organisasyon na kumikilos sa larangan ng tulong medikal at pananaliksik. Ngunit sa likod ng mga eksena ay kinokontrol ang organ trafficking mula sa mga mahihirap na bansa para sa mga mayayamang kliyente sa ibang bansa. Matagal niyang tinitigan ang data na iyon. Narito na ang lahat ng ebidensya. Ngunit paano niya ito ipaparating sa publiko nang hindi pinatatahimik? Alam niyang bawat hakbang niya ngayon ay minamanmanan. Isinara niya ang laptop at tinitigan ang dagat. Dahan-dahang dumating ang mga alon, dala ang puting bula sa buhangin. Pabulong siyang nagsalita. Kung pinili ni De Villa ang kadiliman, ako naman ang magdadala ng liwanag mula sa ilalim ng dagat. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Rafael sa dalampasigan. Dala niya ang simpleng pagkain at nagsalita, may nakitang dayuhang patrol boat sa hilaga. Baka may hinahanap silang isang tao, sabi niya. Tinitigan ni Ana ang dagat na may malalim na tingin. Alam niyang marahil siya ang hinahanap, ngunit hindi siya hihinto ngayon. Sumulat siya ng isang maikling liham sa likod ng kanyang kwaderno. Iisa lang ang nilalaman ng liham. Kung hindi ako makabalik, ang katotohanan ito ay dapat manatiling nakalutang. Isinara niya ang libro, isinuksok sa kanyang bag kasama ang flash drive. Pagsapit ng hapon, muli silang naglayad. Nagsimulang tumaas ang mga alon. Dala ng hangin ang amoy ng ulan mula sa kanluran. Mula sa malayo, mabilis na gumagalaw ang mga madilim na ulap at kumikislap ang kidlat sa likod ng abot tanaw. Nakatayo si Ana sa dulo ng bangka, nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang bagyo, hindi lang sa dagat kundi pati na rin sa lupa, kung saan lahat ng lihim ay isa-isang mabubunyag. Patuloy na gumagalaw ang maliit na bangka, tinatagos ang mga alon, iniiwan ang isang manipis na baka sa ibabaw ng tubig. Sa malayo, sa likod ng kurtina ng ulan, nakikita ang anino ng isang malaking kulay abong barko na dahan-dahang gumagalaw patimog. Sa tor nito, nakawagayway ang isang puting watawat may simbolo ng isang bilog. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang bag at mahinang nagsalita sa sarili na sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagdadala ng ebidensya, kundi nagdadala rin ng pag-asa para sa lahat ng hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Ang dagat sa harap niya ay malawak at tahimik, ngunit sa ilalim nito, nagsisimula ng umalon ang isang malaking agos, na tila handa nang dalhin ang lahat ng lihim pabalik sa ibabaw. Naging kulay abong madilim ang kalangitan sa West Philippine Sea. Malakas na umiihip ang hangin, dala ang amoy ng asin at bakal, habang ang mga alon ay bumabangga sa katawan ng maliit na bangkang sinasakyan ni Ana at Rafael. Ang mga madilim na ulap ay gumugulong mula sa kanluran, at paminsan-minsan ay kumikidlat sa malayo, parang isang liwanag na sumasayaw sa gitna ng mga alon. Tinitigan ni Rafael ang kompas, tensyonado ang kanyang mukha. Sabi niya, mas mabilis dumating ang bagyo kaysa sa inaasahan. Nakatayo si Ana sa tabi niya, hawak ang bag na naglalaman ng flash drive at kwaderno. Kailangan nating magpatuloy sa silangan, sabi niya. May isang pampasaherong barko na maaaring magsakay sa akin palabas ng katubigang ito mamayang gabi. Tumango si Rafael at pinihit ang manibela, ngunit biglang tumunog ang maliit na radar screen sa tabi niya. Isang pulang tuldok ang lumitaw sa likuran, mabilis na papalapit sa kanilang posisyon. Tinitigan ni Rafael ang screen na may maputlang mukha. May malaking barko na sumusunod sa atin, mahina niyang sabi. Lumapit si Ana, tinitigan ang screen. Lalong lumalapit ang pulang tuldok. Tumingin siya sa likuran at sa likod ng manipis na hamog, nakita ang isang puting liwanag na tumatagos sa ulan. Isang malaking kulay abong barko na walang watawat ang gumagalaw na parang isang anino. Malalim at mabigat ang tunog ng makina nito.
Alam ni Ana na hindi ito ordinaryong patrol boat. Mabilis na sinabi ni Rafay na magtago siya sa ilalim ng deck. Ngunit umiling si Ana. Hindi. Hindi tayo maaaring tumakbo magpakilanman. Alam na nila ang direksyon natin, sabi niya. Binuksan niya ang kanyang bag, inilabas ang isang maliit na kamera, at inilagay sa harap ng bangka. Ere-record ko ang lahat. Kung may mangyari, dapat malaman ng mundo kung sino sila. Lalong lumapit ang malaking barko. Ang puting ilaw ay nagwawali sa ibabaw ng dagat. Narinig ang isang boses mula sa malayo. Huminto kayo o babarilin namin. Mahigpit na hinawakan ni Rafi ang manibela. Maputla ang kanyang mukha. Anong gagawin natin? Tinitigan ni Ana ang unahan. Magpatuloy sa hilagang silangan sa isla ng pag-asa. Kung makakarating tayo sa dalampasigan, may pagkakataon tayo. Binuksan ni Rafi ang karagdagang makina. Mabilis na umandar ang maliit na bangka, hinahati ang mga alon. Tumalsik ang tubig dagat sa hangin, lalong lumakas ang ulan, at ang tunog ng makina ay umalingaw sa gitna ng bagyo. Sa likuran, binuksan ng malaking barko ang mga pulang ilaw sa tornito. Nagsimula na ang pagtugis. Tumama ang unang bala sa tubig ilang metro sa likuran nila. Mataas na tumalsik ang mga alon, yumanig ang maliit na bangka. Nahulog si Ana ngunit agad na bumangon, nakatingin sa likuran. Nakita niya ang logo sa gilid ng kulay abong barko. Isang puting bilog na may maliit na letra sa gitna, Alvius. Sumigaw siya kay Rafay na bilisan pa. Tumango si Rafi at itinulak ang throttle hanggang sa dulo. Umugong ng malakas ang makina, ngunit mas mabilis ang malaking barko. Gumagalaw ito na parang isang halimaw sa dagat na humahabol sa kanyang biktima. Binuksan ni Ana ang laptop sa kanyang kandungan, binuksan ang emergency mode para otomatikong magpadala ng lokasyon sa ilang underground media network na dating kasama ni Rafay. Ngunit napakahina ng signal, isang maikling mensahe lamang ang naisulat. Kung hindi ako makabalik, ipadala ang mensahe sa lahat ng pantalan. Nasa dagat natin ang Alvius. Narinig ang isang pagsabog. Tumama ang isang bala sa likurang bahagi ng bangka. Lumabas ang mga kislap ng apoy mula sa makina. Sumigaw si Rafi sa takot. Masyadong mainit ang makina. Lumingon si Ana sa likuran, nakita ang kulay abong barko na lalong lumalapit. Sa itaas na deck nito, ilang taong nakaitim na uniforme ang naghahanda na may mga armas. Alam niyang wala ng oras. Kinuha niya ang kanyang bag, mahigpit itong niyakap at tinitigan ang maalong dagat sa ibaba. Nagsalita siya kay Rafay na may nanginginig na boses, kung sumabog ang bangkang ito, tumalon ka sa dagat. Huwag mo akong isipin. Ngunit tinitigan siya ni Rafi at nagsalita, sabay tayong darating o sabay tayong lulubog. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Ana. Isang malaking alon ang dumating mula sa kanan, hinampas ang bangka hanggang sa tumagilid ito ng husto. Halos mahulog silang dalawa. Pinabaga ng malaking barko sa likuran ang takbo, na parang nais silang hulihin, hindi sirain. Mula sa speaker, narinig ang isang mabigat na boses. Ibigay ninyo ang data at hahayaan namin kayong mabuhay. Tinitigan ni Ana ang pinagmulan ng boses. Kinagat niya ang kanyang labi at sumigaw ng malakas, pwede niyo akong lunurin, pero magpapatuloy pa ring magsalita ang dagat na ito. Nawala ang kanyang boses sa ihip ng hangin, ngunit sa hindi malamang dahilan, naging malakas ito. Sa sumunod na segundo, kumidlat hindi kalayuan sa bangka. Isang nakakasilaw na puting liwanag. Sinundan ng isang malakas na pagsabog mula sa makina. Sumiklab ang apoy, sinunog ang kanang bahagi ng maliit na bangka. Sumigaw si Rafay na tumalon si Ana. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ang kanyang bag at tumalon sa dagat. Nilamon ng malamig na tubig ang kanyang katawan, madilim, mabigat at tahimik. Sinubukan niyang lumangoy paakyat, ngunit patuloy siyang itinutulak ng mga alon. Sa malayo, muling sumabog ang bangka ni Rafi, nag-iwan ng kulay kahel na liwanag sa gitna ng bagyo. Lumitaw si Ana sa ibabaw, hingal na hingal, naghahanap ng direksyon. Nakikita pa rin ang kulay abong barko, ngunit ngayon ay nagsisimula ng lumayo. Marahil ay inakala nilang tapos na ang lahat. Hinawakan niya ang bag sa kanyang dibdib at hinayaan ang kanyang katawan na anurin ng agos. Madilim pa rin ang kalangitan, hindi tumitigil ang ulan.
Ngunit sa gitna ng tunog ng hangin at kidlat, narinig niya ang isang mahinang boses na parang bulong ng dagat. Hindi ka pa tapos, Ana. Tinitigan niya ang kalangitan na may pagod na mga mata at pabulong na nagsalita. Alam kong mayroon pa akong dapat gawin. Dinala siya ng mga alon patungo sa silangan, sa isang malabong isla sa malayo. Ang isang maliit na ilaw sa dalampasigan ay tila isang huling bituin na hindi pa namamatay. Dahan-dahang dumating ang umaga sa ibabaw ng maalon pa ring dagat. Hiyain na sumilip ang araw sa likod ng manipis na hamog, sinisikatan ang katawan ni Ana na inanod sa isang dalampasigang may kulay abong buhangin. Dala ng hangin ng umaga ang amoy alat na may halong mga tuyong dahon at ang tunog ng mga ibon na lumilipad sa mga puno ng niyog. Mahina ang kanyang katawan, basa ang kanyang buong damit, at may mga maliliit na sugat sa kanyang mga braso at binti. Ngunit mahigpit pa ring hawak niya ang maliit na bag sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ito sa natitirang lakas, tinitiyak na nasa loob pa rin ang itim na flash drive. Matapos matiyak na ligtas ang lahat, tumingin siya sa paligid. Tahimik ang isla, tanging ang paulit-ulit na tunog ng mga along humahampas sa dalampasigan. Sinubukan ni Ana na tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Naglakad siya ng paika-ika sa tabi ng dalampasigan hanggang sa makita ang isang daan ng lupa na papasok sa gubat. Makalipas ang ilang hakbang, nakita niya ang isang manipis na usok na umaakyat mula sa malayo. Napalunok siya, halo-halong pag-asa at pag-iingat. Marahil may mga tao doon. Nang lumapit siya, nakita niya ang ilang kubong kawayan na nakatayo sa pagitan ng mga puno ng niyog at mga ligaw na halaman. Sa harap ng isang kubo, isang matandang babae ang nagpapatuyo ng daing. Maputi na ang kanyang buhok, maitim ang kanyang balat dahil sa araw. Nang makita si Ana, nagulat siya at tumawag ng isang tao mula sa loob. Lumabas ang 3 tao, 2 lalaki at 1 dalaga. Maingat ang kanilang mga mukha, ngunit hindi nagbabanta. Ipinaliwanag ni Ana sa paos na boses na lumubog ang kanyang bangka sa gitna ng bagyo. Nagkatinginan sila sandali bago malumanay na nagsalita ang matandang babae, "Swerte ka at dinala ka ng agos dito. Wala sa mapa ang islang ito. Tinatawag namin itong Isla Negra." Dinala si Ana sa isang malaking kubo sa gitna ng maliit na komunidad. Binigyan nila siya ng sariwang buko at mainit na pagkain. Dahan-dahan siyang kumain, nagsimulang uminit muli ang kanyang katawan. Nang huminahon, nagsimula siyang magtanong. Nagpakilala ang matandang babae bilang Aling Lita. Dati siyang nagtatrabaho sa Pantala ng Batangas, ngunit tumakas ilang taon na ang nakalilipas matapos mawala ang kanyang anak. Ang 2 lalaki, sina Damar at Iwan, ay dating mga tripulante ng barko na pinilit na maghakot ng mga container nang hindi alam ang laman. Lahat sila ay may iisang pagkakatulad, mga takas mula sa network ng Proyekto Perlas. Natigilan si Ana. Kung ganoon, mas malawak pa pala ang abot ng network na iyon kaysa sa inaakala niya. Ikinuwento nila kung paano maraming tao ang nawawala sa dagat at pagkatapos ay natatagpuan sa mga container na walang pangalan. Ang islang ito ang naging kanilang taguan, nagliligtas sa kanilang sarili mula sa pagtugis. Nang marinig ang pangalang Proyekto Perlas, nanigas ang mukha ni Damar. Pumasok siya sa kanyang kubo, bumalik na may dalang isang kupas na plastic folder. Sa loob nito, may ilang larawan at mga basang dokumento. Isa rito ay nagpapakita ng isang malaking barko na may nakasulat na Iasosono, kapareho ng nakita ni Ana sa video ni Marco. Mahinang nagsalita si Damar, "Nagtrabaho ako sa barkong iyan 2 taon na ang nakalilipas. Akala namin nagdadala kami ng tulong medikal. Pero isang gabi, inutusan kaming itapon ang 7 container sa gitna ng dagat ng walang tanong. Pagkatapos noon, lahat ng tripulanting nakakaalam ay nawala. Ako lang ang nakatalon bago sumunog ang barko." Tinitigan ni Ana ang mga dokumento na may nanginginig na puso. Lahat ng piraso ng kwento ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Binuksan niya ang kanyang laptop, binuksan ito gamit ang isang ekstrang baterya. Nang makita nila ang mapa at mga file sa loob ng flash drive, nagbago ang mukha ng lahat sa kubo. Nalaman nilang ang operasyong ito ay hindi lamang smuggling, kundi isang pandaigdigang network na nakasentro sa katubigan ng Pilipinas. Nagsalita si Aling Lita na may paos na boses, "Ibig sabihin, sa buong panahong ito, posibleng isa sa mga anak ko ang kasama sa 77 na katawan na itinapon."
Yumuko siya. Tumulo ang kanyang mga luha sa sahig na kawayan. Hinawakan ni Ana ang kamay ng matandang babae. Malumanay na sinabi, kung ganoon, kailangan nating tiyakin na wala nang mawawalang tulad nila. Mula sa araw na iyon, ang Isla Negra ay naging isang lugar ng tahimik na paglaban. Inayos ni Damar at Iwan ang isang lumang radyo na sira, sinusubukang makakuha ng signal mula sa labas. Muling isinulat ni Ana ang lahat ng data sa ilang kopya, upang hindi mawala. Inasikaso ni Aling Lita ang pagkain at pahingahan para sa mga dumarating mula sa dagat, mga takas na isa-isang dumarating. Noong gabing iyon, nagtipon sila sa harap ng isang maliit na siga sa tabi ng dalampasigan. Dahan-dahang umiihip ang hangin ng dagat, dala ang tunog ng mga alon na parang isang malungkot na awit. Tinitigan ni Ana ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan at nagsalita, nagtatago ng isang malaking kasalanan ang dagat na ito, ngunit naniniwala ako na isang araw, isusuka niya itong lahat pabalik sa lupa. Tinitigan siya ni Damar at nagtanong, sigurado ka bang kaya mong labanan sila, Ana? May kapangyarihan sila hanggang sa ibang bansa. Bahagyang umiti si Ana. Wala akong kapangyarihan pero nasa akin ang katotohanan. At sapat na iyon para simulan ang unang alon. Natahimik ang lahat sa mga salitang iyon. Tanging ang tunog ng apoy at mga alon ang sumagot. Sa gitna ng katahimikan, tinitigan ni Iwan ang dagat at mahinang nagsalita, kung ganoon, bukas, magsisimula na tayo. Dahan-dahang sumikat ang araw sa Isla Negra. Tinakpan ng hamog ng umaga ang kalahati ng dalampasigan, at mula sa malayo, payapa ang dagat na tila nag-ipon ng hininga. Nakatayo si Ana sa tabi ng tubig, nakatingin sa namumulang abot tanaw. Sa likod niya, mahinang naririnig ang boses ni Damar at Iwan na inaayos ang isang homemade na antena ng radyo mula sa mga piraso ng metal at mga kable ng isang lumubog na barko. Ilang linggo na silang namumuhay sa katahimikan, naghihintay ng tamang oras. Ang mga file na dala ni Ana ay nakopya na sa 3 magkakaibang aparato, itinago sa magkakaibang lugar. Alam nilang kung isa sa kanila ang mahuli, hindi dapat lumubog ang katotohanan. Sa araw na iyon, mas mabigat ang pakiramdam sa hangin. Dala ng hangin ang amoy alat na may halong usok mula sa kusinang kawayan. Dumating si Aling Lita na may dalang isang tasa ng itim na kape para kay Ana. Umupo ang matandang babae sa tabi niya, nakatingin sa dagat na dahan-dahang kumikinang. Mahina siyang nagsalita, dati, naniniwala ako na kayang burahin ng dagat ang kasalanan. Pero pala, ipinagpapaliban lang ng dagat ang parusa. Tinitigan ni Ana ang kulubot na mukha at malumanay na sumagot, itinatago ng dagat ang lahat, Nay. Pero ngayon, oras na para ibalik niya ang katotohanan sa lupa. Pagsapit ng tanghali, sa wakas ay gumana ang signal ng radyo. Sumigaw ng bahagya si Iwan mula sa kubo. Nakakuha ang antena ng isang internasyonal na emergency frequency na karaniwang ginagamit ng mga barkong pantulong at mga independenteng network ng broadcast. Agad na pumasok si Ana, binuksan ang laptop at ikinonekta ito sa radyo. Lumitaw sa screen ang isang mensahe, handa nang tumanggap ng data. Ipadala ngayon. Kumakabog ng malakas ang puso ni Ana. Pinindot niya ang send button. Isa-isang nagsimulang dumaloy palabas ang mga video file, mga larawan at mga lihim na ulat tungkol sa Proyekto Perlas. Ang tunog ng static na may halong ihip ng mga alon ay pumuno sa maliit na silid. Nakatayo si Damar sa pinto, hindi kumukurap ang kanyang mga mata na nakatingin sa screen. Ang ilang minuto ay parang mga oras. Matapos may padala ang huling file, narinig ang isang boses mula sa radyo, data received. Magsisimula ang broadcast sa loob ng 3 minuto. Pumikit si Ana, huminga ng malalim. Sa labas, mababa ang lipad ng mga ibong dagat sa ibabaw ng dalampasigan. Nagsindi si Aling Lita ng isang maliit na insenso sa harap ng kubo, na parang nagbibigay ng basbas sa mga kaluluwa ng 77 na hindi nakauwi. 3 minuto ang lumipas, narinig ng mundo. Ipinakita ng international na emergency broadcast ang mga piraso ng video mula sa mga file ni Ana. Ang mga maputlang mukha mula sa mga container ay lumitaw sa mga screen ng telebisyon at cellphone sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ay ang malamig na boses ni De Villa na umaamin na bahagi siya ng isang pandaigdigang organisasyon na nagbebenta ng mga organo ng tao sa ilalim ng pangalan ng Tulong Pantao. Kumalat ang balita na parang isang bagyo.
Sa Maynila, nagulat ang gobyerno. Sa Singapore at Bangkok, sinuspinde ang network ng Alvius Global Health. Nagalit ang mundo at ang pangalang Proyekto Perlas ay sa wakas ay nabunyag bilang pinakamalaking organ trafficking network sa Timog Silangang Asya. Ngunit sa likod ng sigawan ng publiko, nanatiling tahimik ang dagat. Makalipas ang ilang araw, isang opisyal na patrol boat ang dumating sa Isla Negra. Nakawagayway ang isang puting watawat sa unahan nito. Mula sa bangka ay bumaba ang ilang opisyal, doktor at mamamahayag. Dumating sila upang hanapin si Ana, ang babaeng nagbukas ng lihim ng dagat. Ngunit ang natagpuan lamang nila ay mga bakas ng paa sa buhangin, mga abo ng isang siga na namatay na, at isang lumang bag na gawa sa balat na nakasabit sa isang puno ng niyog. Sa loob ng bag, may isang kwaderno na may sulat kamay ni Ana. Nakabukas ang pahina sa huling pangungusap, kung ang dagat ang lugar, kung saan inilulunod ng tao ang kasalanan, ang katotohanan ang alon na magpipilit dito na bumalik sa ibabaw. Huwag hayaang may sinumang magtakip muli nito. Sa ilalim ng pangungusap, may isang simpleng pirma at isang malabong fingerprint na nabura ng tubig dagat. Mula sa araw na iyon, walang nakakaalam kung saan nagpunta si Ana. May mga mangingisda na nanunumpa na nakakita ng isang maliit na bangka na dumaan sa gitna ng hamog ng madaling araw patungo sa kanluran na parang humahabol sa araw. May mga naniniwalang buhay pa siya. Mayroon namang nagsasabing tinawag na siya ng dagat pauwi. Ngunit sa bawat pantalan sa hilagang baybayin ng Pilipinas, patuloy na kumakalat ang kanyang kwento. Tungkol sa isang dalagang humamon sa kapangyarihan ng dagat, nagbigay boses sa mga pinatahimik, at nagbayad para sa katotohanan gamit ang dugo at tapang. Sa tuwing humahampas ang mga alon sa pantalan, yumuyuko sandali ang mga tao bilang paggalang. Dahil alam nilang ang dating nakakatakot na boses ng dagat ay naging isang walang hanggang boses ng katotohanan. At sa malayo, sa gitna ng marahang alon, tila maririnig ang isang pabulong na nagsasabi, hindi maililibing ang katotohanan sa ilalim ng dagat.